Kabanata 3171. Sa loob ng dilim ng Abyss of Darkness, kinapa ni Dustin ang bawat hakbang pasulong. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsulyap sa kadiliman, nakita niya na ang isang maliwanag na liwanag ay nagsimulang sumikat at ang ambon ay dahan-daang tumaas. Isang mapayapang tanawin sa abot ng mataang sumalubong sa kanya, kahit na hindi kumpleto ang mapa na ibinigay ng 8 pinakamataas na pinuno. Iniukit pa rin ito ni Dustin ng malalim sa kanyang soul sea. Paminsan-minsan ay kumonsulte siya sa mapa at matagumpay na naiwasan ang ilan sa mga naitalang mapanganib na lugar. Kahit na si Dustin ay bihasa sa Earth exploring technique, ang ilang mga lugar ay lubhang mapanganib pa rin kahit para sa kanya. Ang ilan sa mga lugar sa loob ng Abyss of Darkness ay nagpang-inag sa kanya sa takot nang makita ang mga ito at hindi na siya nang ahas na lumapit pa. Ang isa sa mga lugar ay napapaligiran ng siyam na berdeng bundok at hindi kapani-pani walang siksik na fog. Ang lahat ng espiritual na ibon at hayop doon ay puno ng sigla. Pagkatapos lamang ng ilang sandali ng pag-aaral sa lugar, napagtanto ni Dustin na ito ay isang maalamat na lugar na ipinagbabawal. Batay sa naalala niya sa lugar, isa ito sa pinakakakilakilabot at delikadong lugar sa mundo. Kung hindi dahil sa mga tala sa hindi kumpletong mapa ng 8 pinakamataas na pinuno, maaaring naipasok na ito ni Dustin. Gayunpaman, ang ilang mga mapanganib na lugar ay hindi minarkahan sa mapa. Pagkaraan lamang ng isang araw, natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili sa loob ng isang kakilakilabot na lugar bago niya ito napagtanto. 12 ng mga itim na bundok ang nakatayo sa tabi at naglagay ng nagbabantang anino. Isang malaking lawa ang nagsilbing sentro ng itim na kabundukan at may tubig na kasing itim ng anino ng mga bundok. Ito ay madilim at walang buhay. Isang nakakatakot na pakiramdam ang umakyat sa mga gulugad ng mga tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa tubig. Flop! Ang mga maliliit na alon ay umaagos mula sa madilim na tubig ng lawa paminsan-minsan habang ang mga hindi kilalang nilalang ay lumalangoy sa kalaliman. Isang malaking itim na lawa ang napapaligiran ng 12 ng itim na bundok. Hindi kailangan ng isang henyo upang mapagtanto na ito ay dapat na isang kawaila hilakbot na lugar. Bagamat napagtanto na siya ay nasa isang masamang lugar, hindi niya alam kung paano siya nakapasok sa lugar. Ilang sandali lang ang nakalipas. Nasa isang fairyland siya na may magagandang bundok, lagaslas na mga ilog, at liwanag na ambon na lumulutang sa hangin. Sa isang kisap mata, ganap na nagbago ang eksena. Kahit ilang beses niyang tingnan ang mapa sa kanyang soul sea, wala siyang makitang anumang pahiwatig nito. Splash! Sa sandaling nawala si Dustin sa takot at pagkabigla. Ang madilim na tubig ng malaking itim na lawa sa harap ng kanyang mga mata ay nagsimulang marahas na umahan. Habang siya ay nanatiling nakaugat sa kanyang lugar upang manood sa katakutin, may nagsimulang dahan-daang tumaas mula sa lawa. Isang malakas na malisyosong aura ang bumalot sa lahat ng nasa paligid niya. Ang mga bulaklak na pulang demonyo ay umulan mula sa kawalan. Tumindig ang bawat balahibo sa katawan ni Dustin. Lahat ng tungkol dito ay isang nakasisilaw na babala. Biglang umalangaw-ngaw ang malalim na nakakabinging dagandong sa paligid ni Dustin. Sa harap ng tulalang mga mata ni Dustin, isang itim na dragon ang bumangon mula sa kailaliman ng lawa. Upang maging eksakto, hindi ito isang buhay na dragon ngunit ang mga labi nito. Isang makapal na ulap ng bangkay na miasma ang lumabas mula sa malamig at naninigas nitong katawan. Ang anumang palatandaan ng buhay ay matagal nang umalis sa bangkay. Boom! Isang nakakatakot na puwersa ang sumiklab mula sa malamig na katawan ng dragon. Walang sino man ang maaaring makatiis sa nakakatakot na pag-akyat ng kapangyarihan. Ang matinding paghanga ay bumalot mula sa kaibuturan ng puso ni Dustin at gusto niyang lumuhod at yumuko. Kung wala pang 200 Earth Dragon ang nagbabantay sa kanya na parang mga lawin, baka lumuhod na siya. Ito ay isang uri ng pagsugpo sa dugo. Ito ay isang uri ng likas na pagsupil sa mga nilalang na may dugong marangal na maaaring gamitin laban sa mga mababang ipinanganak na iyon. Kailanman ay hindi naramdaman ni Dustin ang ganito. Well, Divine Dragon kaya ito.
Napanganga si Dustin sa gulat habang inis kanya kung saang parte ng dragon ang maabot ng kanyang mga mata. Ang dragon ay isang maalamat na kataas-taasang hayop. Mas mahirap pang makakita ng banal na dragon. Maraming nilalang sa mundo ang inuri bilang mga dragon at may dugo ng dragon sa kanilang mga ugat. Ngunit hindi sila tunay na mga dragon. Ang isang halimbawa ay ang mga dragon ng baha na aktwal na nag-evolve mula sa mga ahas. Ang isa pa ay ang higit sa 200 Earth Dragon sa tabi ni Dustin na lahat ay condensed mula sa asensya ng Earth energy. Bagamat maaari silang magmukhang isa, malayo sila sa pagiging aktwal na mga dragon. Karamihan sa mga dragon na posibleng makita ng mga tao sa kanilang buhay ay peke. Ang isang tunay na banal na dragon ay hindi kapani-paniwalang bihira sa mundo. Hindi ito magkakaroon ng napakalakas na puwersa kung hindi ito isang banal na dragon. Iyon ay sinabi. Siyempre ito ay isang patay na banal na dragon. May marka ng espada. Pagkabigla ang bumalot kay Dustin nang lumiit ang kanyang tingin sa malalim na marka ng espada sa lalamunan ng bangkay ng dragon. Ang maputlang buto ay kumislap sa ilalim ng napunit na bulok na laman. Isang malalang strike ang bumagsak sa banal na dragon na ito. Ayon sa alamat, ang isang banal na dragon ay napakalakas na kaya nitong pumatay ng mga ordinaryong Diyos sa isang iglap. Gayunpaman, ang banal na dragon na ito sa harap niya ay pinatay ng espada ng isang tao. Iyon ay isang patunay kung gaano kakilakilabot ang taong pumatay sa dragon na ito. Habang si Dustin ay nawawala sa pag-iisip, ang patay na katawan ng banal na dragon ay tumangala sa kalangitan na walang laman ang mga mata at bumukas ang uwang nito upang lumikha ng isang malaking gravity field. Boom! Ang lahat ng nasa pagitan ng langit at lupa, pati na ang mga kalapit na kalawakan, iba't ibang mundo, at maging ang iba't ibang universo na may milyon-milyong bituin, ay naging umaapaw na ilog ng mga nakabulag na bituin. 10,000 bituin ang sinipsip sa bibig ng dragon at naging pagkain nito. Nanginginig sa takot ang bawat pulgada ni Dustin sa eksena. Hindi ba ito isang patay na banal na dragon? Bakit kailangang magkusa na sumipsip ng enerhiya mula sa mga bituin? Sa loob ng madilim na tubig ng lawa, ang banal na dragon ay tila abala sa paglilinang nito. Ito ay hindi nagpakita ng anumang palatandaan ng pagkakaroon ng Dustin's pag-iral sa lahat. Marahil, sa mga mata nito, masyadong mahina si Dustin. Ang isang leon ay hindi mag-abala na sumulyap sa isang langgam. Ano yun? Nang makawala siya sa kanyang pagkabigla, nahadjep ng mga mata ni Dustin ang nakasisilaw na mga kristal na kasing laki ng kamao na lumulutang sa ibabaw ng lawa. Ang bawat isa sa mga kristal ay napapaligiran ng mga mayayamang batas. 12 ng mga ito ang kumikinang sa ibabaw ng madilim na tubig ng lawa. Yung mga banal na core. Huminga ng malalim si Dustin para pakalmayan ang gulat na puso. Ang mga kristal na iyon na lumulutang sa itaas ng lawa ay katulad ng mga banal na core na binanggit sa kanya ng maliit na bata. Kung totoo ang sinabi ng batang lalaki, ang mga kristal na ito ay dapat na mga banal na core. Mayroong 20, hindi 30 banal na core. Dahan-dahang nagbilang si Dustin na hindi makapaniwala. Ang mga banal na core ay ang condensation ng lahat ng enerhiya at mga batas sa buhay ng isang banal na Diyos at kinakatawan ang pinaka-orihinal na kakanyahan ng banal na Diyos. Kung sino man, lalo na ang isang banal na Diyos, ay nasa gilid ng kamatayan. Maaari silang magsimula ng isang bagong buhay hanggat sila ay nakakuha ng isang banal na core. Ang bawat banal na core ay kumakatawan sa isang pagkakataon para sa muling pagbabangon. Kung makuha ko ang mga banal na core na iyon, kikita ako ng malaking kapalaran. Pabigat at pabigat ang bawat paghinga ni Dustin habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nabighani sa nakakasilaw na liwanag ng mga banal na core. Kahit na ang mga banal na Diyos ay maaari lamang mangarap na makakuha ng ganoong uri ng kayamanan. Gayunpaman, ang kanina pa niyang nasa sabik na puso ay lalong bumilis sa kanyang tadyang nang muling damapo ang kanyang tingin sa bangkay ng makapangyarihang dragon. Mula sa puwersa lamang ng dragon, gusto na niyang gumapang sa kanyang mga tuhod at humingi ng awa. Walang alinlangan na kapag nagsimula na silang mag-away, agad siyang papatayin.
Lalabas ako. Sa wakas, sa ilalim ng matinding tukso. Nagngangalit si Dustin at gumawa ng desisyon. Higit pa rito, ang bangkay na dragon ay tila ganap na nahuhulog sa pagsipsip ng orihinal na asensya ng enerhiya ng lahat ng bagay sa lahat ng mundo. Ganap na hindi pinapansin ang kasalukuyang sitwasyon sa paligid nito. Sa makatuwid, kinuha ni Dustin ang spaceship at naghanda upang makatakas anumang oras. Kinailangan niyang maingat na kalkulahin ang lahat ng kanyang mga pagpipilian. Kabilang ang maliit na pagkakataong makatakas kung kinakailangan. Ang higit sa 200 Earth Dragon sa ilalim ng kanyang pamumuno ay handa ding harapin ang pag-atake ng bangkay na dragon anumang oras. Pina-teleport pa ni Dustin ang lahat ng mga alipin palabas ng Slave Tower para ipaglaban siya anumang oras. Mula noong nilinang niya ang puppet strings, nasakop ni Dustin ang mahigit 100,000 alipin. Kabilang sa kanila ang isang malaking bilang ng mga master ng tao sa Earth Immortal Realm. Mga master mula sa espiritual na lahi. At mga batang talento tulad nina Darby at Prince Odell mula sa Underworld. Karaniwan, ang mga aliping ito ay mananatili sa Slave Tower. Sa totoo lang, sa kasalukuyang lakas ni Dustin. Kadalasan, hindi niya kailangan ang mga aliping ito. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang sitwasyon. Kasabay nito, inilabas niya ang lahat ng kanyang magic treasures at ligtas na ibinalot sa kanyang katawan. Para ma-activate niya ang mga ito anumang oras. Sa kabuuan, pinaghandaan ng husto ni Dustin. Sa sandaling inatake siya ng bangkay na dragon. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang mga trompeta para bumili ng oras para makatakas. Matapos may handa ang lahat, na-activate niya ang Omnipotent Lightness at ang mahusay na Omnipotent skill na tinatawag na Distance Shortening Technique. Para lumipad sa kabila ng lawa. Naging maayos ang proseso. Sa wala pang 4 na segundo. Ang lahat ng mga banal na core na lumulutang sa itaas ng lawa ay kinuha ni Dustin. Sa kabuuan, nakakuha siya ng 25 Divine Core. Hindi inaasahan ni Dustin na magiging ganito kasmulas ang mga pangyayari. Tuwang-tuwa siya at bumilis ang tibok ng puso niya. Ang bangkay na dragon ay tila nasa isang malalim na estado ng paglilinang at hindi napansin ang mga galaw ni Dustin. Ibig sabihin, nakagawa ng pagpatay si Dustin na may napakaraming Divine Core. Tuwang-tuwa siya at nasa sabik na nahihirapan siyang pigilan ang kanyang pagnanais na magdiwang. Gayunpaman, alam niya na kailangan niyang panatilihin ang isang mababang susi. Teka, ano yun? Nang makuha ni Dustin ang lahat ng Divine Core at handa nang lumipad palayo sa lawa, may biglang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay isang itim na token na tahimik na lumulutang sa lawa. Napakalapit sa bangkay na dragon. Halos sa tabi nito. Sa totoo lang, walang espesyal tungkol dito. Gayunpaman, may nakaukit sa token. Nakasulat ang salitang Reincarnation. Naintriga si Dustin kaya nilapitan niya ng mabuti. Ang salitang Reincarnation ay nagpaalala sa kanya ng isang bagay, ang Millstone of Reincarnation. Baka may misteryoso sa token na ito. Napaisip si Dustin sa sarili. Pagkatapos, gamit ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan, sumugod siya at kinuha ang itim na token. Sa sandaling nasa kamay niya ang token, lumikha ito ng alon sa tubig na nakakuha ng atensyon ng bangkay na dragon. Agad itong nagpakawala ng malalim na dagandong. Niyanig ang tubig sa lawa at lumikha ng tidal wave. O tae, naramdaman ni Dustin ang pagkirot ng kanyang anit. Nang walang oras upang mag-isip, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Sabay kuha ng Lane's ruler at agad itong pinaandar. Agad na tinuro ng ruler ang isang direksyon at iginiya si Dustin patungo dito. Brrr! Isang nakakarinig na dagandong ang nagmula sa kanyang likuran. Ang isa sa mga kuko ng bangkay ng dragon ay sumugod kay Dustin mula sa malayo sa isang nakakatakot na bilis. Oras na para ay deploy ni Dustin ang Earth Dragons. Kinokontrol ang mga ito gamit ang kanyang isip. Mahigit sa 200 Earth Dragon ang sabay-sabay na sumugod patungo sa kuko ng bangkay ng dragon. Gayunpaman, sa sandaling malapit na ang mga dragon sa lupa sa kuko, tulad ng mga snowflake na nakakaharap sa sinag ng araw.
Mabilis silang natunaw sa kawalan. Nang makita kung ano ang nangyayari sa mga dragon, kinuha ni Dustin ang napakaraming magic treasures upang salakayin ang kuko sa likod niya. Nakakagulat. Ang lahat ng mga kayamanan ay sumabog ng hindi man lang nakakalapit sa kuko. Iba-iba sa antas. Ang mga magic treasure na ito ay karamihan sa mga kayamanan na naipon ni Dustin noon. Sa oras na iyon, ang Lanes ruler sa kanyang kamay ay biglang itinuro sa lupa. Nang walang anumang pag-aalinlangan. Ginamit niya ang Earth Exploring Technique. Lumubog sa lupa at naging isang sinag ng liwanag. Mabilis na dumaan. Boom! 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 Nabasag ang kuko sa lupa. Saan man ito magpunta. Ang lupa ay gumuho sa alabok at ang lahat ng putik at mga bato ay giniling upang wala. Ang determinadong kuko ay humabol kay Dustin nang walang anumang distraction. Distance shortening technique. Inutusan at inactivate ni Dustin ang teknik sa sukdulan, na nagbigay sa kanya ng malaking kalamangan at pagkakataong makatakas sa malayo. Kasabay nito, ginamit niya ang energy controlling steel at inipon ang lahat ng vital energy sa Earth para harangan ang clone na parang isang great force field. Ang walang katapusang batas sa lupa ay naging mga bahid ng earthy yellow ro na bumaha patungo sa claw. Nang hindi makaalis sa 12-dosenang itim na bundok na hamarang dito. Tuluyang tumigil sa paghabol ang kuko at dahan-daang umatras. Graug! Umalingaw-ngaw mula sa malayo ang mga alon ng galit na galit at desperadong dagandong. Wey! Malapit na yon. Buti na lang at hindi nakasunod ang bangkay na dragon. Nakatayo sa malayo at nakatingin sa 12-dosenang itim na bundok. Pinunasan ni Dustin ang pawis sa kanyang noo. Pakiramdam na maswerte siya sa kanyang makitid na pagtakas mula sa tiyak na kamatayan. Bukod dito, nahulaan niya na matagal nang namatay ang dragon. At maaaring may natitira na lamang na malabo at hindi kumpletong kamalayan sa bangkay nito. Kung isa itong buhay na dragon, naniniwala siya na hinding-hindi siya makakatakas. Ang kapangyarihan nito ay maaaring maging 10 ulit at mas determinadong patayin siya. Ang ani ng pakikipagsapalaran na ito ay masyadong malaki bagaman. Matapos ang kanyang malapit na tawag kay kamatayan, na halos hindi na makaahon sa panganib. Muli siyang nasa sabik. Isang kabuuan ng 25 banal na core. Oo, habang pinag-iisipan niya iyon, mas lalong hindi siya makatotohanan. Ang mga banal na Diyos sa labas ay nais na makakuha lamang ng isa. Ngunit sa anumang paraan, ito ay imposible para sa kanila. Gayunpaman, hindi sinasadyang nakuha ni Dustin ang napakarami sa kanila. Tuwang-tuwa siya, kung kumalat ang balita. Malamang na magdulot ito ng sensasyon sa lahat ng mundo. Nai-imagine na niya ang nagngangalit na galit ng mga divine god na napupuot na sa kanya hanggang sa kanilang kaibuturan. Tiyak na gusto nila ang kanyang ulo ngayon. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang maingat na gumalaw patungo sa pangunahing lugar ng Beast of Darkness. Matapos ang kalahating araw na paglalakbay, tumigil si Dustin at tiningnan ang nasa harapan niya. Sa unahan ay ang pangunahing lugar. Ang lugar na minarkahan sa hindi kumpletong mapa na ibinigay ng 8 pinakamataas na pinuno ay kabilang sa periphery ng Beast of Darkness. Wala man lang sa mga banal na Diyos ang nangahas na tumungo sa pangunahing lugar nito. Kung hindi, walang mapa ng pangunahing lugar. Ano ba yan sa unahan? Parang violet ang aura. Biglang naramdaman ni Dustin ang aura ng violet sa isang patch ng damo. Napuno siya ng magkahalong sorpresa at saya. Paano kaya napunta ang aura ni Violet dito sa Beast of Darkness? Bagamat napakahina ng aura, agad itong na-detect ni Dustin. Una, pamilyar na pamilyar siya sa kanya at pangalawa, nasa soul sea niya ang spiritual soul orb ni Violet. Kaya naman agad niya itong nahanap at makumpirma na sa kanya nga ito. Pinakawalan niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin ang agarang paligid. Sigurado siyang nakapunta na si Violet sa damuhan na ito. Nakapasok ba si Violet, ang Heavenly Majestic Pot at ang iba pa sa core area ng Beast of Darkness? Medyo nagulat at natuwa si Dustin. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing lugar ay isang ipinagbabawal na lugar na hindi limitado sa mga banal na Diyos.
Ang Earth Guardian Ghost sa Fallen Phoenix Slope ay minsang nagsabi na ang isang tao sa koponan ni Violet at ang kakilakilabot na nilalang sa core area ng Abyss ay mula sa parehong lahi. Hindi kaya nakapasok si Violet at ang iba pa sa core area dahil ginabayan at pinuprotektahan sila ng nakakakilabot na nilalang. Gulong-gulo ang isip ni Dustin. Ang sinabi sa kanya ng Earth Guardian Ghost ay tila medyo nasusupol ang kanyang pagdududa. Kahit papaano, ang kanyang haka-haka ay maaaring maging tumpak. At least umaasa siya. Kung hindi, imposibleng ipaliwanag kung paano talaga mapapalalim si Violet at ang iba pa sa Boss of Darkness. Sa kanilang mababang antas ng lakas, alam ng lahat na kahit ang mga banal na Diyos ay hindi nang ahas na pasukin ito ng malalim. Kung iyon ang dahilan, dapat ay ligtas si Violet at ang iba pa. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Dustin. Ngayon, maaari na siyang umasa na makita silang muli sa lalong madaling panahon. Biglang umalangaw-ngaw ang mga gumagapang na boses sa buong mundo ng Divine Being. Makinig. Parang isa pang banal na Diyos ang pupunta sa Shore of Rebirth. Bulalas ng lahat ng nilalang sa mundo ng Divine Being. Medyo pamilyar sila sa tunog na iyon. Sa labas ng mundo, sa iba't ibang mga mundo, sa iba't ibang mga universo. Lahat ng nakakatakot na pag-iral ay agad na inilipat ang kanilang mga tingin patungo sa mundo ng Divine Being. Ilang sandali pa, ilang takip ng kabaong ang nadulas at nahulog sa lupa, na nagbunga ng malalakas na kalabog. Nayanig ang lupa dahil sa malakas na impact ng mga takip ng kabaong. Oh my! 6 na Divine God ang sabay na pupunta sa Shore of Rebirth. Sa sandaling iyon, kapwa ang mundo ng Divine Being at ang iba pang mundo sa labas ay nanginginig sa pananabik. 6 na banal na Diyos ang bumangon mula sa kanilang mga kabaong at lumakad patungo sa Millstone of Reincarnation sa kanluran ng kontinente. Ito ay walang uliran para sa 6 na banal na Diyos na naruroon sa parehong oras. May kutob ako na sa pagkakataong ito. Muling lilito ang mga Rebirth Rune Paper at Divine Course. Halos sigurado ako. Tama ka. 6 na banal na Diyos ang sabay-sabay na pumunta sa gilingang bato. Kung ang Rebirth Rune Paper o Divine Course ay hindi lilito, iyon ay masyadong nakakadismaya. Isang banayad na kaguluhan ang lumitaw habang ang mga nakasaksi nito ay hindi napigilan ang kanilang sarili na magsalita tungkol dito. Saglit na nag-alinlangan si Dustin. Pagkatapos ay nagpasya siyang huwag sumali sa laban. Dahil mayroon na siyang 25 banal na core sa kanyang bulsa. Isang magandang ideya na makakuha ng higit pang banal na diwa at mga tanikala ng kapangyarihan ng batas sa antas ng banal na Diyos. Gayunpaman, ang pinakamabigat na bagay na bumabagabag sa kanyang isipan ay ang mahanap pa rin si Violet at ang iba pa niyang mga kasama sa lalong madaling panahon. Bumantong hininga siya at naglakad patungo sa core area. Gayunpaman, sa sandaling siya ay pumasok. Ang kanyang mga mata ay inaatake ng nakakasilaw na mga sinag ng liwanag. Ang mga sinag ng nakakabulag na liwanag ay ibinubuga mula sa bawat isa sa mga bundok at sa nakapaligid na mga bukid. Sila ay nasilaw sa isang gintong glow na may kulay pula at pilak na liwanag. Ang mga sinag ay tumagos sa kabila ng kawalan. Bumaril patungo sa Dustin na parang mga araw ng liwanag. Napakabilis at hindi nahuhulaan nila kaya't walang oras si Dustin para umiwas. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay puno ng mga butas at tumalsik ang dugo. Nagmamadali niyang ipinakita ang bawat kapangyarihang naiisip niya sa kanyang isipan. Ngunit kahit anong pilit niya ay hindi ito umubra. Sa sobrang takot, kinailangan niyang umatras ng isang hakbang. Gumapang sa pagkakadapa hanggang sa makalabas siya doon. Isang siglo ang tila lumipas sa proseso. Bagamat halos hindi na nakabangon si Dustin mula sa takot. Nakikilala niya na ang mga sinag ng liwanag ay nabago mula sa kapangyarihan ng batas. At sino mang magtangkang pumasok dito ay aatakihin ng walang awa. Kasabay nito, hindi niya maiwasang may bulalas kung gaano kalaki ang pangunahing lugar ng Beast of Darkness. Kanina pa lang siya nakarating doon at humigit kumulang 1,000 metro pa lang ang narating niya. Pero malubhang nasugatan na siya. Hindi handang sumuko. Pagkatapos ay sinubukan niyang pumasok sa lugar na iyon mula sa iba't ibang direksyon. Ngunit ang resulta ay nanatiling pareho.
Napilitan siyang lumabas na may mga sugat sa buong katawan. Lalong nagiging mahirap habang lumilipas ang oras. Sa pinakahuling panahon, isang Divine Blade na nagbago mula sa Runes of Low Power ang lumipad sa kanya mula sa malayo at pinutol ang kanyang katawan sa 2. Sa kabutihang palad, nalinang ni Dustin ang Phoenix Nirvana skill sa ganoong kasakdalan kaya naayos nito ang kanyang katawan halos sa isang iglap. Natatakot ako na hindi ako makakarating doon sa estado ko ngayon. Kalimutan mo na lang iyon. Nagpa siya siyang sumuko pagkatapos ng maraming beses na pagsubok. Pagkatapos ay umalis siya sa Boss of Darkness. Nang hindi man lang ito binigyan ng isa pang sulyap. Kasabay nito nang sinubukan ni Dustin ang kanyang kapalaran. Ang kanlurang bahagi ng kontinente ay bumubulusok sa mga tao. Ang millstone ng reincarnation ay dahan-dahang umiikot tulad ng dati, na gumagawa ng mga ritmikong tunog. Ito ay bihirang makakita ng 6 na banal na Diyos na dumapo sa ibabaw ng millstone sa parehong oras. Paunti-unti silang lumulubog sa butas. Ang millstone of reincarnation ay napakalaki na napuno nito ang espasyo sa pagitan ng langit at lupa. Ang butas, tulad ng isang malaking kalaliman, ay matiigang nilalamon ng 6 na banal na Diyos. Ang isang malaking halaga ng banal na diwa at mga tanikala ng kapangyarihan ng batas ay nilikha habang sila ay bumaba. Dahil may 6 na divine gods na dinidilig ng millstone ngayon. Ang banal na diwa at mga tanikala ng kapangyarihan ng batas na nilikha ay mas maliwanag kaysa sa nakaraang 2 beses. Inalis ni Dustin ang tanikala ng kataas-taasang kaliwanagan nang marating niya ang ilalim ng lupa. Ginawa niya ito upang makuha ang mga tanikala ng batas ng mga banal na Diyos. Samantala, nag-concentrate din siya upang idirekta ang kanyang enerhiya upang makuha ang banal na kakanyahan hanggat maaari. Sa ngayon, nakapasok na si Dustin sa Golden Immortal Realm, isang premium na yugto. Sa kabutihang palad, ang Lady Luck ay lumiwanag sa kanya at nagkaroon siya ng pagkakataon na sumipsip ng mas banal na diwa kamakailan. Habang naipon ang Divine Essence sa loob niya, naramdaman ni Dustin na malapit na siyang gumawa ng breakthrough. Sa pagkakataong ito, sa Earth Immortal Realm, pinagpatuloy niya iyon at bago niya namalayan. Kalahating araw na ang lumipas. Ang laki ng tanikala ng pinakamataas na kaliwanagan ay dumami ng 12 beses. Tinansya ni Dustin na kwalipikado na itong sugpuin ang mga normal na immortal sa langit. Ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan ay sumipsip ng mga tanikala ng kapangyarihan ng batas sa banal na antas ng Diyos sa paglipas ng panahon na lampas sa imahinasyon at ito rin ay gumawa ng isang husay na paglukso sa kapangyarihan nito. Nagawa ni Dustin ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan ng hindi sinasadya. Sa oras na iyon ay hindi niya inaasahan na magiging isa ito sa pinakamatalinong sandata niya balang araw. Tingnan mo ang mahiwagang kayamanan ng mga divine god na ito. Halika bilis. Hindi nagtagal. Nagsimulang ibigay ng 6 na divine god ang kanilang mga magic treasure. Pinayagan lamang ng Shore of Rebirth na pumasok ang isang dalisay na kaluluwa. Kaya, ang mga banal na Diyos na nagpunta doon ay dapat na ibigay ang lahat ng kanilang naipon bago sila mamatay. Go! 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 Ang kaig ng mga buhay na nilalang na nagpapahinga sa kanilang paligid ay biglang sumugod na parang tubig ng tubig. Gamit ang lahat ng kanilang lakas, sa pagtatangkang agawin ang isa o dalawa. Hindi na kailangang sabihin. Karamihan sa mga mahiwagang kayamanan na naiwan ay nahulog sa bulsa ng mga immortal na ito sa langit. Nakaharap sa langit na puno ng mga magic treasures. Hindi pwedeng tumabilang si Dustin at manood. Agad niyang pinalabas ang mahigit 10,000 alipin at walang takot na dinala sila sa mga kayamanan. Habang kinokontrol ni Dustin ang lahat ng mga alipin sa kanyang isip, kumilos sila tulad ng isang mahusay na sinanay na hukbo. Ginaya nila ang bawat kilos ni Dustin. At dahil mabilis kumilos si Dustin, mabilis din silang kumilos. Tila hindi sila mababa sa mga immortal na langit sa anumang paraan. Sa wakas, nakuha ni Dustin ang ilang magic treasure kasama niya. Sa kabilang panig, dahil ang kaguluhan ay talamak sa lugar at ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay abala sa gawain ng paghuli ng mga kayamanan ng mahika. Walang sino man ang nagbigay pansin sa hukbo ng mga
Alipin ni Dustin. Unti-unti, umabot sa dulo ang 6 na banal na Diyos. Lahat sila ay giniling sa isang madugong paste at pagkatapos ay ganap na nawala mula sa butas ng Millstone of Reincarnation. Attention! Sa lalong madaling panahon, mabubuo ang Rebirth Rune Paper o Divine Core. Unti-unting huminahon ang mga tao dahil sa kilig sa treasure hunting. Humanda kayong lahat. Kumuha ng Rebirth Rune Paper o Divine Core sa lahat ng paraan. Gamitin ang lahat ng iyong lakas. May sumigaw. Sa tuwa, ito ay sinadya upang pukawin ang karamihan ng tao. At nangyari, ito, kahit na kailangan nating lumaban hanggang wala nang natitira. Kailangan nating makakuha ng isang bagay. Ang mga nakakaganyak na talumpati ay umalangaw-ngaw sa buong miyembro ng bawat sekta. Maging ang mga mula sa nakahiwalay na mga dayuhang espasyo sa kailaliman ng Sea of Chaos. Ito ang pinakakagyat na sitwasyon na naranasan natin. Ang mga walang hiyang masasamang espiritong ito ay magiging desperado na samantalahin ang pagkakataong pigilan ang 6 na Divine God na pumunta sa Shore of Rebirth. Naway ang puwersa sa kanila. Gaya ng nakikita mo ngayon. Nahihigitin tayo ng kalaban. Ngunit hindi natin malilimutan ang misyon na nakaatang sa ating mga balikat. Pilgrim ng 8 sangay. Oras na para gampanan mo ang papel na nakatadhana sa iyo. Protektahan ang 6 na banal na Diyos na patungo sa Shore of Rebirth. Kahit buhayin mo pa yan. Ang 8 kataas-taasang pinuno ay gumagawa din ng mga talumpati upang ihanda ang kanilang mga sundalo para sa labanan sa hinaharap. Dapat nating protektahan ang 6 na Divine God na patungo sa Shore of Rebirth. Paulit-ulit na sigaw ng 8 sanga ng mga pilgrim. Umalingaw-ngaw ang paos nilang boses sa buong larangan ng digmaan. Lahat ay handang lumaban hanggang sa kanilang huling hininga. Ang lahat ng buhay na nilalang sa pinangyarihan ay sabay-sabay na lumingon sa millstone. Wala ni isa sa kanila ang gumawa ng ingay. Kahit bulong, lahat sila ay nakatingin sa Millstone of Reincarnation ng magkasama. Nang hindi pinapalo ang kanilang mga pilikmata. Ang kapaligiran ay naging lubhang tense. Maaaring magsimula ang isang digmaan anumang sandali at handa silang mamatay kung kinakailangan. Malapit nang sumiklab ang isang malaking labanan. Bulalas ni Dustin. Alam niya na ang labanan ay kumikitil ng maraming buhay at mayayanig ang mundo sa kaibuturan nito. Noon, bumalik na siya sa dati niyang lugar sa ilalim ng lupa. Medyo kinabahan siya sa eksena sa itaas. Hindi rin nagtagal. Biglang sumiklab ang banal na liwanag sa kawalan sa itaas ng Millstone of Reincarnation. Hindi mabilang na mga bulaklak ng lotus ang pinaulanan mula sa buong kalangitan. Sa sumunod na sandali, ang mga nakasisilaw na magagaan na bola ay lumitaw sa kawalan. Mayroong 12 light ball sa kabuuan. Ang lahat ay nagyelo sa 1 segundo. Ang kanilang nasasaksihan noon ay talagang hindi pa nagagawa. Daan-daang milyong mata ang nakatitig sa 12 light ball. Kaagad, napagtanto nila na naging mahirap para sa kanila na huminga ng maayos. Namula ang mga mukha nila at nag-init ang mga leeg nila. Parang, nagliliyab. Oh my goodness, mali ba ang nakita ko? 6 na Rebirth Rune Paper at 6 na banal na core. Sabi ng isang tao sa karamihan. Sa wakas ay binasag ang katahimikan. Wow! Ang paglalakbay ay hindi ginawa sa walang kabuluhan. Upang masaksihan ang 6 na banal na Diyos sa kanilang pagpunta sa Shore of Rebirth. 6 na Rebirth Rune Paper at 6 na banal na korsa. Parehong oras. Talagang kapansin-pansin. Sigaw ng isang tao. Ano pa ang hinihintay natin? Tere at sunggaban natin sila. Tere na guys. Ang sigaw sa wakas ay nagpabalik sa lahat ng buhay na nilalang sa kanilang katinoan. Lahat sila ay sumugod na parang unstoppable tidal wave. Sa Rebirth Rune Papers at Divine Cores. Naging tense agad ang eksena. Nagsimula na talaga ang digmaan. Bawat minuto, bawat segundo, hindi mabilang na buhay na nilalang ang nawala ng buhay. Dugo at laman ang tumalsik sa bawat direksyon. Nakahubad ang mga buto sa lupa. Patuloy na maririnig ang mga hiyawan. Ang 8 sangay ng mga pilgrim ay bumuo ng isang bilog sa paligid ng 6 na Rebirth Rune Paper at 6 na banal na core upang protektahan ito. Gayunpaman,
Ang mga pangunahing puwersa mula sa 3,000 malaki at maliit na mundo ay napakalaki sa bilang at lakas. Ang 8 sangay ng mga peregrino ay pinatay sa kakaibang paraan na ito ay lampas sa imahinasyon ng kahit na ang pinakamay karanasang magsasaka. Ipinatawag ng 8 pinakamataas na pinuno ang kanilang pinakamahusay na sandata upang lumaban. Sa kabilang panig, ang mga immortal na langit na ito ay naglabas din ng mga magic treasure at rune na ibinigay ng mga banal na Diyos mula sa labas ng mga mundo. Di nagtagal, halos kalahati ng 8 sangay ng mga peregrino ang napatay. Sila ay dumanas ng mabibigat na casualty at paulit-ulit na umatras. Sa matinding labanan, si Haring Yates ay pinutol sa kalahati ng isang master mula sa nakahiwalay na mga alien space, na halos mapatay sa lugar. I'm afraid that I'll need to help them. Anyway, napabuntong hininga si Dustin. Hindi makatayo ng walang ginagawa at panoorin ang patayan. Sa simula pa lang ay nagpasya na siyang huwag nang makisali sa kaguluhang ito. Gayunpaman, hindi nagtagal. Ang 8 pinakamataas na pinuno ay nagbigay sa kanya ng hindi kumpletong mapang Abyss of Darkness. At itinuring pa nila siya bilang isang kilalang panauhin. Hindi maaaring baliwalain ni Dustin ang mapagbigay na pabor na ibinigay nila sa kanya. Pagkatapos, itinaboy niya ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan. At huminto ito sa itaas mismo ng master na umaatake kay Haring Yates sa isang kisap mata. Agad na naramdaman ng master mula sa nakahiwalay na alien space na tumama sa kanya ang isang mabigat na suppressing power. Dahil dito, bumagsak ang kanyang vital energy realm sa isang iglap. Ano ang nangyayari sa aking cultivation base? Bulalas niya, na nabigla sa kaibuturan. Hindi pa niya naranasan ang ganito. Ibinuka ni Dustin ang kanyang bibig. At isang lumilipad na espada ang dumating sa master mula sa nakahiwalay na alien space. Nahinati siya sa gitna. Walang ingay. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng walang buhay sa lupa sa 2 maayos na hiwa. Ang espada ay magic treasure sa divine level na nakuha ni Dustin noong isang araw. Nagawa itong pinuhin ni Dustin at ngayon ay ginamit ito sa pagsasanay ng flying swordsmanship. Ayos ka lang ba? Tanong ni Dustin nang maabutin niya si King Yates. Mr. Lin, ikaw pala. As you can see, ayos lang ako. Salamat sa pagligtas sa akin. Utang ko sayo. Sumagot si Haring Yates. Gamaan ang loob at tuwang-tuwa. Mr. Lin, kailangan kong bigyan mo ako ng isa pang pabor. Mangyaring tulungan ang 6 na banal na Diyos na makarating sa Shore of Rebirth. Biglang lumuhad si King Yates sa isang tuhod patungo kay Dustin. Pakiusap, tulungan mo kami. Mr. Lin, ikaw lang ang aming pag-asa. Hindi namin makakalimutan ang iyong kabaitan kung bibigyan mo kami ng kamay. Malakas na sabi ng 7 Supreme Leaders habang nakaluhod din ang isang tuhod. Nakaharap kay Dustin. Halos hindi maipagtanggol ng 8 pinakamataas na pinuno ang kanilang sarili at pagkatapos ng napakaraming engkwentro. Naramdaman nilang hindi na sila makakatagal pa. Ang presensya ni Dustin ay nagbigay sa kanila ng kislap ng pag-asa. Para silang nalunod sa gitna ng walang patawad na dagat at tuluyang nakahawak sa isang piraso ng lumulutang na tabla. Nasaksihan nilang lahat ang huling pagkakataon nang tumulong si Dustin sa isang banal na Diyos na maibalik ang Rebirth Rune Paper. Ito ay labis na humanga sa 8 pinakamataas na pinuno. Simula noon, hindi na nila nakalimutan kung gaano kalakas si Dustin. Dahil dito, lubos ang tiwala ng 8 pinakamataas na pinuno na maaaring gumawa ng kababalaghan ang binata ngayon kung pumayag siyang tumulong. Dustin, minsan lang nabubuhay ang tao. Ang payo ko sa iyo ay pahalagahan mo ang iyong buhay. Ang mga master sa Heaven Immortal Realm mula sa pinakamataas na puwersa ay nanunuya sa eksenang nasa harapan nila. Sunod-sunod nilang pananakot kay Dustin. Ikaw na naman. Anak ng tao. Bakit kailangan mong laging nasa tabi para suruan ang mga bagay-bagay? Mas mabuting umiwas ka dito. Sa pagkakataong ito, kung maglakas loob kang makisali muli, hindi na kita ililibre. Brat, sa tingin ko ay isa ka ring napakatalino na binata. Paano kung magtulungan tayo para makuha ang Rebirth Rune Paper at ang banal na core?
Sa pagsasama-sama ng ating mga kapangyarihan, tayo ay hindi matatalo. Pag-isipan mo, hanggat tinutulungan mo akong makakuha ng Rebirth Rune Paper o Divine Core. Hihilingin ko kay Lord Hakat na tulungan kang maging isang banal na Diyos sa malapit na hinaharap. Ngayon ay isang alok na. Mahirap tanggihan. Hindi ba? Ano sa tingin mo? Ang commander ng mga tropa mula sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan ay sumigaw ng kanyang panukala habang pinag-aaralan niya si Dustin ng may interes. Sa katunayan, talagang sinadya niyang kunin si Dustin nang makita ang lakas, kapangyarihan at potensyal ng huli para sa kadakilaan. Nang marinig ang sinabi ng commander, nagulat ang iba pang mga tao. Wow! Nag-alok siyang tulungan si Dustin na maging isang banal na Diyos. Ang gayong pangako ay lubhang nakatutokso at mahirap tanggihan. Ito ang pangarap ng bawat nilalang. Postahan ako. Iilan lamang sa mga magsasaka sa mundo ang maaaring tumanggi sa kanyang alok. Ang maging isang banal na Diyos ang pangunahing layunin ng bawat magsasaka. Naisip nila, human boy, huwag mong isipin na nagsisinungaling ako. Alam ng lahat na si Lord Hakat ay makapangyarihan sa lahat at walang bagay na hindi niya magagawa. Malawak na kilala na ang 3,000 universo ay nilikha ni Parker. Gayunpaman, hindi niya ito ganap na ginawa sa kanyang sarili. Ang ating Panginoong Hakat ay nakibahagi rin sa gawaing iyon. Sa kasamaang palad, pinakialaman ng mga Diyos ng liwanag ang kasaysayan at nagsinungaling sa iyo tungkol sa ginawa ng ating Panginoon. Ang tagumpay na ito ay kasing dami ni Lord Hakat bilang kay Parker. Si Lord Hakat ay isa sa mga banal na Diyos na lumikha ng iba't ibang mundo. Kung pumayag siyang gawin kang banal na Diyos, wala siyang problemang gawin iyon. Tsaka halatang talented ka at sobrang powerful. May potensyal kang maging isang banal na Diyos at tiyak na karapat-dapat ka. Huwag kang mag-alala, hindi kita lalakoan. Ipinaliwanag ng commander ang lahat. Sa pakikinig sa kanyang sinabi, ang 8 pinakamataas na pinuno ay nag-aalalang nagsalubong ang kanilang mga kilay. Ang alok ng commander ay lubhang nakatutokso. Nag-aalala sila na tatanggapin ni Dustin ang alok, at mawawala siya sa kanila kung gagawin niya. Ilang sandali, ang mga tao mula sa magkabilang partido ay nakatuon ang kanilang mga mata kay Dustin. Naghihintay sa kanyang desisyon. Samantala, sa labas ng Divine Beings World, ang mga buhay na Divine God na matatagpuan sa iba't ibang universo ay tahimik na nanunood sa eksena. Walang ibang nakakaalam na nakatutok sila para masaksihan ang naturang kaganapan. Nagsagawa na ako ng investigasyon sa batang ito. Siya si Dustin Lin at nagmula sa Fallen Immortal Cosmos. Kinuha niya ang Rebirth Rune na papel na dapat ay akin. Ngayon nandyan siya. Isa talaga siyang magulo. Karamihan sa mga banal na Diyos ay tumitig sa eksena. Nag-aapoy sa puot at mali siya. Ang maging isang banal na Diyos ay isang hindi mapaglabanan na tukso para sa sinumang ordinaryong nilalang. Sino ba naman ang hindi gugustuhin maging immortal? Kinakabahan ako sa pagpili niya. Gagawa pa siya ng gulo para sa atin. Ang anak na yon, higit pa sa kakayahan ni Hakat na gawing banal na Diyos ang isang ordinaryong nilalang. Sa palagay ko ang taong ito ay hindi magagawang labanan ang tukso at tanggapin ang alok. Maraming mga banal na Diyos din ang interesado sa kung ano ang gagawin ni Dustin. Magiging isa ba siya sa kanila sa pagtatapos ng araw? Noong nakaraang pagkakataon, inagaw ni Dustin ang Rebirth Rune Paper at ibinalik ito sa Diyos na nagmamay-ari nito. Dahil dito, galit na galit ang mga buhay na banal na Diyos sa labas ng mundo ng Divine Being. Ang mga banal na Diyos na ito ay nag-imbestiga na kay Dustin at alam ang lahat tungkol sa kanya. Ang pagkakaroon ng Dustin sa kanilang hanay ay siguradong masira ang titulo ng Divine God. Para sa kanila, siya ay walang iba kundi isang maruming daga. Sa harap ng millstone of reincarnation, ang Divine Beings World. Well, what's your choice, human boy? It's a once-in-a-lifetime chance for you. And you'd better decide wisely. Pahalagahan mo ito, dahil baka hindi na ito muling mapunta sa iyo. Sabi ng commander habang binibigyan niya ng nakakaakit na tingin si Dustin. Dustin, ang kulit mo. Umalis ka sa harap namin kung ayaw mong mamatay.
Ang mga master sa Heaven Immortal Realm mula sa labas ng mundo ay sumigaw kay Dustin, na nakakagambala sa kanya. Malinaw na naging sentro ng atensyon si Dustin. Ang mga taong nakikipaglaban sa larangan ng digmaan kanina ay tumigil dahil sa biglaang presensya niya. Nais nilang lahat na masulyapan ang maalamat na magsasaka. Ang kamakailang pagganap ni Dustin, na tinutulungan ang banal na nilalang, ay nagpasikat sa kanya. Ngayon, ang kanyang reputasyon ay nagsimulang mauna sa kanya. Mahirap para sa sino man na huwag pansinin ang kanyang kahanga-hangang presensya. Nadama ng lahat na ang binatang ito ay misteryoso at mayroong maraming makikinang na pandaraya. Kabilang ang mga kapangyarihan, kasanayan at mga kayamanan ng mahika. Kung pumanig siya sa isang partido, naniniwala sila na maaari niyang baguhin ang kasalukuyang sitwasyon. Maaaring magkaroon ng bagong labanan dahil dito. Nakatingin silang lahat kay Dustin. Halos hindi humihinga at naghihintay ng sagot niya. Sa puntong ito, isang marilag na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Tila nanggaling ito sa labas ng mundo. Bata, ipinapayo ko sa iyo na iwasan mo ito. Kahit na hindi mo iniisip ang sarili mong kaligtasan. Kailangan mong isipin ang kaligtasan ng fallen immortal cosmos. Magdurusa ang mga nilalang doon kapag nasangkot ka dito. Huwag mong bigyan ng labis na kredito ang iyong sarili dahil lang sa mas malakas ka kaysa sa ilang tao. Alisin mo ang iyong hanggal na asno dito at huwag nang lumingon. Kung hindi, hindi lang ikaw, kundi ang buong fallen immortal cosmos ay mawawasak. Dustin, alam na namin ngayon ang lahat tungkol sa iyo, sino ka at saan ka nanggaling. Kung ayaw mong ipagsapalaran ang mga buhay sa iyong cosmos, inuutusan kitang umalis dito ngayon. Palakas ng palakas ang mga umuugong na boses nang pumasok sila sa mundo ng Divine Being. Malinaw silang naririnig ng lahat ng nilalang. Ang bawat tinig ay nagbigay ng pakiramdam ng kapangyarihan at kamahalan na nahihirapan ang mga tao na labanan sila. Ito ang ating banal na Diyos. Bulalas ng mga tao mula sa labas ng mundo. Ang bawat nangungunang sekta o angkan na naruroon ay may buhay na banal na Diyos sa kanilang panig. Ang mga buhay na banal na Diyos sa labas ay naghagis ng pananakot kay Dustin. So kinakausap ako ng mga banal na Diyos. Napailing din si Dustin. Pagkatapos ng lahat, ang mga banal na Diyos ay nawala ng napakatagal at napakakaunting mga tao ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. Bigla na lang, napakaraming divine gods ang kumausap sa kanya. Mahirap para sa kanya na hawakan ang mga nangyayari. Hindi siya makapaniwala. Dustin, huwag kang mag-alala sa mga nilalang sa fallen immortal cosmos. I will be there to protect them. Habang gulat na gulat pa rin si Dustin, isang malumanay na boses ang umabot sa tenga niya. Ikaw pala sir. Tuwang-tuwa si Dustin. Nakilala niya ang boses ng bata. Gawin mo ang gusto mo. Sabi ng isang batang boses na umabot sa tenga ni Dustin. Nakikita ko, Ginoo. Sagot ni Dustin sabay tango. Sa totoo lang, talagang nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ng fallen immortal cosmos. Gayunpaman, pagkatapos niyang marinig ang mga salita ng bata, nakaramdam siya ng ginhawa, sisingilan. Pinagsama-sama ni Dustin ang 8 pinakamataas na pinuno gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Roger yan. Pinagsama-sama ni Dustin ang 8 pinakamataas na pinuno gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Roger yan. Tuwang-tuwa ang 8 pinakamataas na pinuno nang marinig ang utos ni Dustin. Hindi nag-aksaya ng oras si Dustin at ginamit ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan para sumugod sa Millstone of Reincarnation ng buong lakas. 6 na piraso ng Rebirth Rune Paper at 6 na banal na core ang lumutang sa ibabaw ng Millstone of Reincarnation. Protektahan si Mr. Lin. Sama-samang umungal ang 8 pinakamataas na pinuno. Isa-isa nilang isinaaktibo ang kanilang mga sandata ng ninuno at sumunod na malapit sa likuran ni Dustin upang protektahan siya. Ang 8 sangay ng mga peregrino ay hindi nagtagal ay sumunod sa utos ng 8 pinakamataas na pinuno at dumagsa patungo sa Dustin na parang tubig. Pinili niyang tulungan ang 8 sangay ng mga peregrino. Sa sandaling ito, naging maliwanag sa lahat kung ano ang pinili ni Dustin. Tigilan mo siya. Huwag mong hayaang makuha niya ang rune paper at divine cores.
Patayin siya. Ang mga Heaven Immortals ay nag-activate ng sarili nilang magic treasures at sumugod patungo sa Dustin. Ang isang malaking bilang ng mga masters mula sa nakahiwalay na mga alien space ay nagsimula ring singilin sa kanya. Ang taong brat na ito ay hindi lamang humihinto. Ang masamang tao mula sa isang nakahiwalay na alien space ay nanunuya at hinabol si Dustin ng napakabilis ng kidlat. Ang 8 pinakamataas na pinuno ay nag-activate ng kanilang mga armas ng ninuno upang harangan ang anumang pag-atake na naglalayong kay Dustin. Ang 8 sanga ng mga peregrino ay parang mga gamo-gamo na hinihila sa apoy. Kahit alam nilang mamamatay sila, hiniranggan pa rin nila ang anumang paparating na pag-atake gamit ang sarili nilang katawan. Marami sa mga Panginoon ng 8 sangay ng mga peregrino ang nagpasabog pa ng kanilang mga katawan at ginamit ang enerhiya upang kontrahin ang mabangis na pag-atake. Dahil dito, ang 8 sangay ng mga peregrino ay dumanas ng matinding casualty. Nang makita ang kasunod na massacre, ang 8 pinakamataas na pinuno ay napaungol sa sakit para sa kanilang mga kapatid. Masyadong makapangyarihan ang magkasalungat na puwersa. Lalo na ang masamang tao. Sinubukan siyang harangin ni Haring Andro ngunit pinalipad siya sa ilang hakbang lamang. Isang piraso ng black roe na papel ang lumulutang sa itaas ng ulo ng masamang tao, na naglalabas ng nakakatakot na presyon. Haha, brat. Aaminin kong napakahirap mong kalaban. Pero nagkamali ka ng pagpili sa akin bilang iyong kaaway. Ngayon, pumunta ka sa impyerno. Ang masamang tao pagkatapos ay nagpatuloy patungo sa Dustin na may masasamang ngiti sa kanyang mukha. Sa oras na iyon, nakatalikod si Dustin sa masamang tao dahil malapit na siya sa Millstone of Reincarnation. Whoosh! Ibinuka ng masamang tao ang kanyang bibig. Isang itim na machete ang sumugod at lumapit kay Dustin ng napakabilis. Naramdaman ni Dustin ang pagtayo ng balahibo sa kanyang likuran. Matalim ang aura ng talam ng itim na machete. Sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin, ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan ay lumitaw sa itaas ng ulo ng masamang tao. At ang kapangyarihan nito ay napakalaki. Ano ito? Nagulat ang masamang tao. Naramdaman niya na ang enerhiya sa kanyang katawan ay pinigilan at ang kanyang cultivation base ay humina. Nagmamadali niyang isinaaktibo ang mga itim na rune sa itaas ng kanyang ulo upang labanan ang kalooban ng batas. Dustin, pumunta ka sa impyerno. Samantala, maraming Heaven Immortals mula sa iba't ibang mundo ang sumugod patungo sa Dustin habang ang bawat isa ay nag-activate ng kanilang rune at magic treasures. Sa paglipas ng labanan, nagsimulang dumating ang mas makapangyarihang mga magsasaka. Ang pressure na ibinubuga ng maraming magic treasures at rune ay nagbigay ng malaking pressure kay Dustin. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa mabilis na buhangin. Upang kontrahin ito, mabilis siyang pumadyak sa lupa. Boom! 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 Sa isang dumadagandong na dagandong. Maraming malalaking dragon sa lupa ang lumitaw mula sa lupa at baliw na bumangon sa langit. Mayroong higit sa 200 Earth Dragon sa kabuuan. Ang mga mahihinang nilalang ay walang kakayahan na umiwas sa oras, kaya agad silang pinatay ng mga dragon sa lupa. Sumugod ang mga Earth Dragon sa gilid ni Dustin at binantayan siya. Sinasamantala ang kaguluhan na dulot ng mga dragon sa lupa. Ginamit ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at nagpatuloy na sumugod patungo sa Millstone of Reincarnation. Gamit ang omnipotent lightness at ang distance shortening technique, siya ay kasing bilis ng liwanag nang wala sa oras. Kahit na ang ilang mga immortal sa langit ay nadama na mas mababa sa kapangyarihan ni Dustin. Huwag kang maglakas loob na subukan at tumakas. Pinaandar ng masamang tao ang itim na machete para putulin ang kawalan at salakayin si Dustin. Boom! Biglang may sumambulat na nakakatakot na enerhiya sa katawan ni Dustin. Ito ang lakas ng divine level na naiwan sa kanyang katawan ng maliit na bata. Ang kakilakilabot na enerhiya ay naging isang kamao at sinuntok ang nag-charge na itim na machete, na pinilit patungo sa kabilang direksyon. Bilasan mo at alisin muna ang mga rune at divine core. Nang makita ang lakas ng kanilang kalaban, hindi na hinabol ng maraming master si Dustin. Sa halip, sumugod din sila patungo sa Millstone of Reincarnation,
upang agawin ang Rebirth Rune Paper at Divine Core para sa kanilang sarili. Ang eksena ay lubos na magulo. Pakiusap, takpan mo ako. Ang ating tagumpay ay nakasalalay sa hakbang na ito. Sinabi ni Dustin sa 8 pinakamataas na pinuno gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Oo, Mr. Lin. Naubos na ng 8 pinakamataas na pinuno ang kanilang lakas mula nang magsimula ang labanan. Gayunpaman, nang marinig nila ang mga salita ni Dustin, nabawi nila ang kanilang lakas at nagrally pabalik. Sa puntong ito, higit sa 200 Earth Dragon ang mabilis na nagtipon sa paligid ng Dustin. Ang 8 pinakamataas na pinuno ay isinaaktibo ang kanilang mga sandata ng ninuno ng buong lakas. At sinunog pa ang kanilang asensya ng dugo. Sa isang iglap, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas. Nang husto, halika na, upang makumplito ang maluwalhating misyon ng ating mga ninuno. Dapat nating isakripisyo ang ating sarili. Ang mga miyembro ng 8 sangay ng mga Peregrino ay nagsimulang magwasak sa sarili sa isang biglaang pagsabog. 1/3. Hindi mabilang na mga tunay na immortal. Gintong immortal at mga immortal sa lupa ang sumugod at nag-alay ng kanilang buhay. Sa bawat isa sa kanilang mga kapangyarihan pinagsama, sila ay gumawa ng isang mataas na intensity na pagsabog. Sabi nga, maraming langgam ang pumatay sa kabayo. Ang malakihang pagsabog sa sarili ay hindi nagtagal ay hamarang sa karamihan ng mga masters mula sa paglapit. Ginawa rin ni Dustin ang lahat. Pinalibutan siya ng mahigit 200 Earth Dragon upang harangan ang mga papasok na pag-atake. Ang kadena ng kataas-taasang kaliwanagan ay lumulutang sa kalangitan, na naglalabas ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Ang lumilipad na espada ay naglaslas at nanguna. Pinutol sa kalahati ang sinumang nakatayo sa harap nila. Libo-libong pulang puppet strings ang itinapon sa lahat ng direksyon. Ang 2 pinakamahalagang kayamanan ng espiritual na lahi, ang espiritual na dragon at ang espiritual na puno, ay naglabas ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya ng kaluluwa, na nagbigay ng kapangyarihan para sa puppet strings. Sa makatuwid, ang kapangyarihan ng puppet strings ay lubos na pinahusay. Maging ang mga immortal sa langit ay natakot sa bagyo ng mga pag-atake na inilabas ni Dustin. Kasabay nito, nabuo ang isang yellow light curtain mula kay Lane's ruler at binalot si Dustin. Ginamit ni Dustin ang bawat kasanayan sa kanyang pagtatapon. At kahit na sinunog ang kanyang sariling kakanyahan ng dugo, sa isang iglap, ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan ay 10 beses, nang mas mabilis kaysa dati. Dahil dito, nakarating siya sa tuktok ng Millstone of Reincarnation nang wala sa oras. Sa isang mabilis na pag-agaw, iniligpit niya ang 6 na Rune at ang 6 na Divine Core. Malaki, Mr. Lin, nakakagawa ka talaga ng milagro. Ang 8 pinakamataas na pinuno ay sumigaw sa tuwa. Mr. Lin, napakatapang mo at walang talo. Ang natitirang mga miyembro ng 8 sangay ng mga Peregrino ay sabay-sabay na nagbunyi sa kanyang pangalan. Damn it, tumatakbo siya kasama ang lahat ng Rune at Divine Core. Nagulat ang mga tao mula sa ibang mga sekta. Huwag magpanik. Ang mga espiritual na kaluluwa ng 6 na Divine Gods ay hindi pa lumalabas sa Millstone of Reincarnation. Maaari pa nating bawiin ang Rune at Divine Cores. May sumigaw. Tama iyan. Ang mga salitang ito ay umaliw sa mga tao mula sa iba't ibang sekta. Ang mga espiritual na kaluluwa ng 6 na banal na Diyos ay nasa Millstone pa rin ng Reincarnation. Dahil dito, hindi sila nawalan ng pag-asa. Nagkaroon pa rin ng pagkakataong mabawi ang Rune at Divine Core. Ang pagkaunawang ito ay pumukaw sa galit ng mga tao. Patayin mo si Dustin. Damn it, bugbugin natin hanggang mamatay ang bastard na yan. Napuno ng galit ang mga immortal na langit mula sa iba't ibang mundo at ang mga master mula sa nakahiwalay na mga dayuhan. Isinaaktibo nila ang kanilang mga kakayahan sa paggalaw ng katawan at sumugod patungo sa Dustin. Ang mga sinag ng kidlat ay palm unit sa kalangitan at natakot kay Dustin. Protektahan si Mr. Lin, ang 8 pinakamataas na pinuno. Kasama ang natitirang puwersa ng 8 sangay ng mga Peregrino, ay pinalibutan si Dustin sa lahat ng panig.
Mahigit sa 200 Earth Dragon ang umaaligid sa Dustin. Handang ipagtanggol siya laban sa kaaway. Habang nakatayo siya sa Millstone of Reincarnation. Ginamit ni Dustin ang lahat ng uri ng kasanayan at trump card para itaboy ang walang katapusang pag-atake ng enerhiya. Ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan ay naanod sa itaas ng kanyang ulo at nagniningning na may napakalaking dami ng kapangyarihang sumupil. Ang kakilakilabot na pag-atake ng kaaway ay bumagsak sa Dustin na parang malakas na ulan. Buti na lang, umaapaw ang supply ng mga pamamaraan at trump card ni Dustin. Sa panahon ng matinding labanan, sinubukan ng maraming immortal na langit at mga master mula sa mga nakahiwalay na alien space na ilagay ang cuffs kay Dustin. Ngunit lahat sila ay naitaboy ng Earth Dragons at ng 8 pinakamataas na pinuno. Human Brat, ibigay mo ang Rebirth Rune Papers at Divine Cores. Sumigaw ang masamang tao mula sa nakahiwalay na alien space at inutusan ang kanyang itim na machete na tapusin si Dustin. Agad, nakontrol ni Dustin ang tanikala ng pinakamataas na kaliwanagan sa kanyang isipan at inutusan itong maglabas ng isang kakilakilabot na kapangyarihan. Kasabay nito ang pagbuka ng kanyang bibig at isang lumilipad na espada ang nag-zoom out sa bilis ng kidlat. Boom! Sumabog ang natitirang enerhiya sa katawan ni Dustin na iniwan ng batang iyon. Nag-form ito ng kamao at sinuntok ang masamang tao. Hangina ang enerhiya matapos niyang gamitin ito ng ilang beses. Buti na lang, iniwan ito ng isang banal na Diyos. Hindi ito kakayanin ng mga ordinaryong nilalang. Dahil sa kahihiyan, napilitang umatras ang masamang tao. Sa katunayan, si Dustin ay isang gintong immortal lamang. Para sa mga immortal sa langit, mahina siya bilang isang sanggol. Madali nilang mapatay ang isang malaking grupo ng mga magsasaka na tulad niya sa isang suntok. Ngunit bilang isang gintong immortal, ang lakas at kapangyarihan ni Dustin ay kapantay ng mga immortal sa langit. Ngayon, nahaharap siya sa hindi lamang isa, kundi isang malaking grupo ng mga immortal sa langit. Ang eksena ay isang sorpresa sa lahat. Lumalabas na ang isang gintong immortal ay maaaring maging napakalakas. Sigurado ka bang isa lang siyang Golden Immortal? Paano magiging ganito kalakas ang Golden Immortal? Paano siya naging napakalakas? Posible bang tinatago lang ng lalaking ito ang totoong lakas niya? Ang pagpapakita ng kapangyarihan ni Dustin ay nagdulot ng kaguluhan sa mga tao sa paligid. Hindi ko alam na may ganitong batang talent sa atin. Sa labas ng mundo, ang mga banal na Diyos ay miserable. Gusto niya ang 6 na rune at 6 na banal na core ng mag-isa. Siya ay labis na sakam. Hindi natin hahayaang mangyari ito. Kailangan niyang ibigay ang lahat ng Rebirth Rune Paper at Divine Cores. O hinding-hindi namin siya pababayaan. Karamihan sa mga banal na Diyos ay galit na galit. Hindi nagtagal. Ilan sa kanila ang dumaan sa kawalan at dumating sa labas ng space barrier ng fallen immortal cosmos. Dustin, ibalik ang Rebirth Rune Papers at Divine Cores ngayon din. Kung hindi, sisirain ko ang fallen immortal cosmos. Isang kahanga-hangang boses ang narinig sa loob ng Divine Beings World. Hindi nagtagal. Lumitaw ang napakalaking imahe sa itaas ng mga ulap ng mundo ng Divine Being. Ang mga buhay na banal na Diyos ay hindi nang ahas na pumasok sa mundo ng Divine Being. Ngunit may parating nila ang kanilang mga mensahe sa pamamagitan ng pagsasahimpapawid ng kanilang mga banta at kumikislap na mga imahe sa kalangitan. Tumilapon sa atmosfera ng daigdig ang ilang figure na kasing laki ng mga sinaunang higanti. At nakatayo sila sa tabi ng space barrier ng isang universo. Ang bawat sansinukob ay natatakpan ng mga patong-patong ng mga hadlang sa kalawakan na nag-iingat sa lahat ng nasa loob nito. Ang mga tao sa loob ay umaasa sa mga hadlang sa espasyo para sa proteksyon. The Fallen Immortal Cosmos. Pinaikit ni Dustin ang kanyang mga mata at nakilala ang pamilyar na aura mula sa universe na iyon. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ay ang Fallen Immortal Cosmos. Ang ilang naglalakihang figure sa tabi nito ay pawang mga banal na Diyos. Elder ng Underworld. Halika at kunin ang Rebirth Rune Paper at Divine Core. Muling tumunog ang kahanga-hangang boses. Oo, Dustin. Ibigay mo sa akin ang mga rune at Divine Core.
Sa kasalukuyan ay kinagalit mo ang isang banal na Diyos. Kung tatanggi ka pa, ang kahihinatnan ay magiging sakuna. Isang langit na walang kamatayan mula sa underworld ang humakbang at binalaan si Dustin. Hindi mapag-aalinlanganan na ang dating engranding tinig ay pag-aari ng isang banal na Diyos na umalelay sa tropa mula sa ilalim ng lupa. Ang banal na Diyos na ito ay nakatayo ngayon sa tabi ng space barrier ng fallen immortal cosmos. The Heavenly Path Sect, sumulong at kunin ang mga Ron at Divine Core. Ang tinig ng isa pang banal na Diyos ay umalangaw-ngaw sa loob ng Divine Beings World. Ang Divine Sect, go! Ang Hunting Cosmos, lumipat. Hindi bababa sa 6 na banal na Diyos ang nagbigay ng utos. Nagtalaga sila ng isang langit na walang kamatayan upang mangolekta ng mga Ron at banal na core mula kay Dustin. Sa sandaling ito, lahat ng mga Divine God na ito ay nakatayo sa tabi ng space barrier ng fallen immortal cosmos. Sinadya nilang pagbantaan si Dustin ng fallen immortal cosmos. Sa oras na ito, sapat na ang alam nila tungkol kay Dustin at sa posibleng kahinaan niya. Alam nila na nagmamalasakit siya sa fallen immortal cosmos. Dustin, bitawan mo. Ibalik sa amin ang iyong Rebirth Rune Paper at Divine Core. May 30 segundo ka lang. Kung susuwayin mo, sisirain namin ang fallen immortal cosmos. Ang kaligtasan nito ay nasa iyong mga kamay na ngayon. Kinikilala mo ang aming lakas. At alam mong sapat kaming malakas para sirain ang fallen immortal cosmos. Isang banal na Diyos ang nagbanta kay Dustin. Pagkatapos niyang magsalita, binitawan niya ang kamay niya sa ere. Kaagad, isang nagliliyab na banal na ningning ang nagmula sa kanyang daliri at bumagsak sa space barrier ng fallen immortal cosmos. Boom! 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 Ang buong fallen immortal cosmos ay nakaranas ng mga mapanganib na pagyanig. Ang walang hangganang kalangitan ay nag-vibrate sa malakas na enerhiya habang ang higanti. Galit na mga alon ay humampas sa lupa. Ang nakakaalarmang mga bitik sa espasyo ay lumitaw sa celestial sphere ng fallen immortal cosmos. At nagbanta itong bawasan ang buong mundo sa mga piraso. Oh my God! Anong nangyari? Nawasak ang mundo natin. Ang bawat buhay na nilalang sa fallen immortal cosmos ay nakaramdam ng panginginig ng lupa at kinilabutan sila. Ang mga imahe ng pagkawasak ay lumitaw sa kalangitan ng mundo ng divine being. Hindi ko inaasahan na ang mga banal na Diyos na ito ay gagamit ng napakaruming pamamaraan para banta ako. Nakakahiya ka. Dumilim ang mukha ni Dustin habang pinagmamasdan ang mga nakakakilabot na imahe sa langit. 1, 2. Nagsimulang magbilang ang isang banal na Diyos na nakatayo sa tabi ng space barrier ng fallen immortal cosmos. Kitang-kita ni Dustin ang bawat tunog. Bawat buhay na nilalang sa harap ng Millstone of Reincarnation ay bahagyang nagulat. Ito ay hindi pangkaraniwan para sa mga banal na Diyos na makialam sa mga ganitong uri ng mga gawain. Kaya, hindi nila inaasahan na ang mga banal na Diyos ay maglalaan ng oras upang magpakita at personal na banta ang isang binata. Ang mga banal na Diyos ay ipinahayag bilang makapangyarihan sa lahat at nakatataas na nilalang na namuno sa lahat ng mundo. Itinuring sila bilang ang sagisag ng kalooban ng langit at lupa. Walang sino man ang umasa na kapag ito ay may kinalaman sa kanilang mga interes. Ang mga banal na Diyos ay magiging katulad ng mga mortal. Namumula ang mga mata ni Dustin habang nakatitig sa mga banal na Diyos sa mga imahe. Dustin, nag-utos ang banal na Diyos. Mas mabuting ibigay mo sa amin ang mga Ron at Divine Core. Gusto mo bang suwayan ang utos ng isang banal na Diyos? Dustin, kahit gaano ka kalakas, hindi ka mananalo laban sa isang banal na Diyos. Huwag mong palakihin ang iyong sarili. Ang mga immortal sa lupa ay patuloy na sumisigaw kay Dustin. Sinusubukang magsalita ng ilang kahulugan mula sa kanya. Tapos na ang oras. Sa wakas, natapos na ang pagbilang ng banal na Diyos. Let's fight. Show that brat what we are made of. Nabigo si Dustin na tumugon sa loob ng ibinigay na limitasyon sa oras. Kaya naman, ang banal na Diyos ay higit na nagalit kaysa dati. Nakaramdam siya ng kaunting hiya at pagkadisgrasya. Boom! Boom! Mayroong humigit kumulang 5 o 6 na mga banal na Diyos na naglulunsad ng mga pag-atake ng sabay-sabay.
Naglabas silang lahat ng nakakatakot na enerhiya para matamaan nito ang Fallen Immortal. Cosmos. Saan man dumaan ang enerhiya, ang paligid ay nagkawatak-watik at naglaho. Nauwi sa wala ang lahat. Nag-iwan ng malawak, madilim, at malamig na basag sa kawalan. Pinaikit ni Dustin ang kanyang mga mata. Nararamdaman niya na ang mga pag-atake ng mga banal na Diyos ay maaaring talagang sirain ang Fallen Immortal Cosmos. Sir, nag-aalalang tawag ni Dustin. Humph, gaano ba kayo kaiyahiya? Hindi ka ba nahihiya na lumipat sa isang mortal na mundo na puno ng mga taong walang armas? Isang boses ang umalangaw-ngaw out of the blue. Pagkatapos, tatlong figure na kasing laki ng mga demonyo ang lumitaw malapit sa Fallen Immortal Cosmos. Ikaw pala sir, bulalas ni Dustin nang makilala niya ang isa sa kanila. Ito ay isang matandang nakaasul na damit na tila isang walang kamatayan na may tatlong bangkos ng mahabang balbas na nakasabit sa kanyang dibdib. Ang aura ng matanda ay eksaktong kapareho ng aura ng maliit na bata noon. Sir, ito ba ang tunay mong anyo? Tanong ni Dustin. Ang tunay kong anyo? Hindi. Isa lang yan sa mga avatar ko. Ang nakita mo noon ay isa rin sa mga avatar ko. Kung nasaan ang tunay kong katawan. Kahit ako ay hindi ko masabi sa sarili ko. Ninitian ng matanda si Dustin mula sa malayo. Ikaw. Sa sandaling makita nila ang tatlong banal na Diyos na dumating. Ang anim na iba pang mga banal na Diyos na naglunsad ng mga pag-atake ay mukhang natakot at nataranta. Ayon sa sinaunang kasunduan sa kapayapaan, ang sinumang makapangyarihang nilalang sa 3,000 malaki at maliit na mundo ay hindi pinahihintulutan na tumapak sa mababang antas ng cosmos ng kusa. Pabayaan na lamang ay bully ang mahihina at salakayin ang mababang antas ng cosmos. Kapansin-pansing hinaplos ng matanda ang kanyang asul na damit. Kinailangan niyang paalalahanan ang ibang mga banal na Diyos tungkol sa mga alituntunin. Dahil tila sila ay matigas ang ulo sa paglabag sa mga ito. Humph! Kalimutan mo na ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Ito ang ginagamit para pigilan itong mga langgam. Hindi tayo. Bumalik ang isang banal na Diyos. Ang banal na Diyos ang nagbanta kay Dustin kamakailan lamang. Tama. Hindi magagamit yung mga matandang bastard ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan para paghigpitin tayo. Hindi ito naaangkop sa atin. Mali ka. Mula nang mapirmahan ang sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Ang mga patakaran ay inilapat na rin sa mga banal na Diyos. Hindi mo masisira ang kasunduan. Ang matanda na nakasuot ng asul na balabal at ang dalawa pang banal na Diyos ay kumislap at hinarang ang mga pag-atake gamit ang kanilang mga palad. Kamao at espada sa harap ng space barrier ng Fallen Immortal Cosmos. Ang lakas ng mga banal na Diyos na ito ay nakakatakot. Sa kabila ng pagiging outnumber, nagawa nilang harapin ang magkasanib na pag-atake ng iba pang mga banal na Diyos at pinilit pa ang kanilang mga kalaban na umatras ng hakbang-hakbang. Dustin, sundin mo lang ang puso mo at pumili ka. Payo ng matanda. Opo, Ginoo. Nakahinga ng maluwag si Dustin. Ano pa ang hinihintay mo? Patayin ang brat na ito at agawin ang mga Ron at Divine Core. Isang banal na Diyos ang nag-utos sa mga tao mula sa mga pangunahing sekta mula sa 3,000 malaki at maliit na mundo. Patayin mo si Dustin. Nang marinig ang kahilingan ng banal na Diyos, ang mga tao mula sa 3,000 malaki at maliliit na mundo ay naglunsad ng pag-atake kay Dustin. Patayin siya. Ang hukbo mula sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan ay sumugod ng galit na galit. Nagpatuloy ang suntukan. Ang napakatinding pag-atake ng enerhiya ay dumating sa Dustin na parang tubig. Sa tulong ng higit sa 200 Earth Dragons. Ang lakas na iniwan ng bata sa kanyang katawan. Ang tanikala ng pinakamataas na kaliwanagan. Lanes Ruler at iba pang trump card. Si Dustin ay pilit na pinipigilan. Pinalibutan siya ng 8 pinakamataas na pinuno. Sinunog ang kanilang orihinal na asensya ng dugo at pinaandar ang kanilang mga sandata ng ninuno. Naglabas sila ng napakalaking enerhiya upang labanan ang lahat ng uri ng pag-atake. Sa loob lamang ng ilang segundo, payat ng payat ang katawan ng 8 pinakamataas na pinuno sa nakikitang bilis.
Sa pagtatapos nito, wala silang naiwan kundi balat at buto 8 kalansay na namatay sa labanan. Tulad ng para sa mga miyembro ng 8 sangay ng mga Peregrino. Nagsimula silang sumabog muli sa kanilang sarili. Ano man ang kanilang lakas, alam ng lahat na kung ang isang magsasaka ay pasabugan ang kanyang sarili. Ang enerhiya na kanyang ibibigay ay hindi bababa sa 10 beses kaysa karaniwan. Kaya naman, maraming nilalang ang nagpasya na sabay-sabay na magpasabog sa kanilang sarili upang makagawa sila ng malakas na alon ng enerhiya. Kahit na ang mga immortal sa langit ay natagpuan ang sitwasyon na mahirap. Sa isang sandali, ang dalawang panig ay nasa isang pagkapatas. Bigla na lang, isang nakasisilaw na liwanag ang lumitaw sa butas sa Millstone of Reincarnation. Sunod-sunod na lumabas ang 6 na figure. Sila ang mga banal na Diyos. Mga sir, nakalabas na kayo sa wakas. Ito ang iyong rebirth rune paper at mga banal na core. Tuwang-tuwa si Dustin, gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. 6 na rebirth rune paper at 6 na divine core ang lumipad sa harapan ng 6 na divine god. Siyempre, mayroon lamang mga espiritual na kaluluwa ang natitira sa 6 na banal na Diyos. Bina, maraming salamat. Ang 6 na banal na Diyos ay kinilala si Dustin ng may malalim na pasasalamat. Nakita talaga nila lahat ng nangyari. Kung hindi nakialam ang binatang ito, nahati na sana ang rebirth rune paper at divine cores. Binata, ang mga banal na core na ito ay para sa iyo lahat. Isa sa mga banal na Diyos na inihandog. With a wave of his sleeve. 6 na divine core ang lumitaw sa harap ni Dustin. Para sa akin. Talaga, nasa tabi niya si Dustin. Siya ay namangha na ang mga banal na Diyos ay magbibigay sa kanya ng isang mahalagang kayamanan. Oo, sa katunayan, walang silbi para sa amin na alisin ang mga banal na core na ito. Kaya nagpasya kaming ibigay ang mga ito sa iyo bilang mga regalo. Ang talagang kailangan natin ay ang rebirth rune paper. Salamat, binata. Tumango ang 6 na divine god at malambing na ngumiti kay Dustin. Pagkatapos, isinaaktibo nila ang 6 na rebirth rune paper. Ang langit at lupa ay nanginig ng husto. At ang mga awit ng pinakamataas na kaliwanagan ay umalangaw-ngaw. Ang mga gintong lotes ay sunod-sunod na nahulog mula sa kawalan. Boom! Boom! 6 na bahaghari na tulay ang lumipad mula sa malayo hanggang sa paanan ng 6 na Diyos. Column. Binata, salamat sa tulong mo. Kinawayan nila si Dustin. Tinapakan ng mga Rainbow Bridge at umalis. Goodbye, sirs. Have a good trip to the shore of rebirth. Ang 8 pinakamataas na pinuno, kasama ang mga natitirang pilgrims ng 8 sangay, ay malakas na nagpaalam. Ang iba pang mga tao mula sa iba't ibang sekta ay atubiling nanood sa eksena. Tapos na ang laban. Sa ngayon, mula sa sandaling lumitaw ang 6 na banal na Diyos. Alam ng lahat na ito ay walang kabuluhang pakikipaglaban. Kaya't ibinaba nila ang kanilang mga sandata at huminto. Sa isang kisap mata, nawala sa malayo ang 6 na bahaghari na may 6 na banal na Diyos na nakatayo sa kanila. Talaga bang umiiral ang shore of rebirth? Saang lupalop ito? Talaga bang mabubuhay ang mga banal na Diyos at mamuhay ng maligaya kapag narating na nila ang shore of rebirth? 1,000,000 tanong ang bumawa kay Dustin habang pinapanood niya ang 6 na mga Diyos na naglalaho sa hangin. Bukod sa kanya, marami pang nilalang na nandoon ang nawala sa kanilang pag-iisip. Ano ang mundong ito at bakit ang lahat ng banal na Diyos ay magsisikap na makarating doon? Nagtaka sila. Tingnan mo, ang Millstone of Reincarnation ay tumigil sa pag-ikot. Biglang bulalas ng isang tao at agad na nakuha ang atensyon ng ibang magsasaka. Lumingon ang lahat para tingnan ang Millstone of Reincarnation. Tumigil na talaga ito sa pag-ikot. Ang napakalaking gilingang bato ay tumigil. At naglabas ng isang sinaunang aura. Ang Millstone of Reincarnation ay tumigil sa paggana. Na nangangahulugang wala ng mga banal na Diyos na nakatakdang pumunta sa shore of rebirth. Matagal bago ito magsimulang umikot muli. Kaya, ang mga banal na Diyos ay kailangang maghintay ng maraming taon upang makapasok sa shore of rebirth. Si Dustin ang may kasalanan.
Makakakuha sana tayo ng maraming rebirth rune papers at divine cores kung hindi siya hamarang sa atin. Angal ng isa sa mga nilalang sa labas ng mundo habang nakatitig kay Dustin ng may galit. Pinandilatan ng ibang tao si Dustin na may sama ng loob. Galit sila sa kanya. Ang mga magsasaka mula sa maraming sansinukob ay lahat ay nakatingin kay Dustin ng may pag-aalinlangan. Teka, ang mga divine god na iyon ay nagbigay ng 6 na divine core kay Dustin. Tama ka, ang makasarili na bastard na iyon ay may 6 na divine core. Haha, may chance pa tayo. Di nagtagal. Naalala ng maraming tao na si Dustin ay may 6 na banal na core. Umalis na tayo dito, sinabi ni Dustin sa 8 pinakamataas na pinuno gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Umalis. Sa katunayan, bago pa makapagpadala ng mensahe si Dustin sa kanila, lihim na inutusan ng 8 pinakamataas na pinuno ang kanilang mga tauhan na ihanda ang kanilang mga sarili na umalis sa larangan ng digmaan anumang oras. Bago pa makapag-react ang mga tao mula sa labas ng mundo. Si Dustin at ang natitirang 8 sangay ng mga peregrino ay nagsimulang tumakas ng buong bilis. Gamit ang omnipotent lightness at ang distance shortening technique, si Dustin ay sumugod ng kasing bilis ng isang master sa Heaven Immortal Realm. Bukod dito, sa tulong ng mga dragon sa lupa, ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa master sa Heaven Immortal Realm. Sa isang iglap, dama po si Dustin sa isang madilim na hukay at agad na sumisid dito. Activate the teleportation altars. Kailangan nating bumalik agad. Ang 8 pinakamataas na pinuno ay nagpadala ng mga mensahe pabalik sa kanilang mga tauhan sa mga base. May mga sinaunang teleportation altar sa mga base ng 8 sanga. Kapag ang mga altar ay naisaaktibo, ang mga peregrino ay maaaring i-teleport pabalik sa bahay hanggat sila ay nasa loob ng Divine Beings World. Bilang resulta, maraming sinaunang teleportation altar ang patuloy na naisaaktibo. Lumitaw sila sa kawalan. Habang ang mga peregrino at ang kanilang 8 pinakamataas na pinuno ay pumailang lang sa langit at tumuntong sa mga aktibong altar. Kunin natin si Dustin. Ang lahat ng mga miyembro ng nangungunang mga sekta at angkan, kasama ang mga tropa mula sa nakahiwalay na mga alien space, ay humabol kay Dustin. Gayunpaman, hindi nila itinuloy ang 8 sangay ng mga peregrino. Ang mga master sa Heaven Immortal Realm mula sa malalakas na puwersa at ang malalakas na nilalang mula sa nakahiwalay na alien space ay nawala lahat sa lupa. Tinunton nila si Dustin at sinundan ng malapitan. Ang kanilang target, ang commander ng mga tropa mula sa mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan ay mas mabilis kaysa sa iba. Ilang sandali pa ay palapit na siya ng palapit kay Dustin. Human boy, bigyan mo ako ng mga banal na core. O ako ang magiging pinakamasama mong bangungot mula ngayon. Hahabulin ko lahat ng pinapahalagahan mo at papatayin ko silang lahat. I will wipe out your entire species kung hindi ka sumuko ngayon. Pananakot ng commander kay Dustin. Dustin, itigil mo na agad. Ibigay mo ang iyong mga banal na core. Sinubukan ng maraming masters ng Heaven Immortal Realm ang kanilang makakaya na kumilos ng mabilis hanggat kaya nila para maabutin si Dustin. Ang ilan sa kanila na maliksi ay papalapit kay Dustin. Mr. Lin, maaari kang magtago sa aming mga base pansamantala. Ang 8 kataas-taasang pinuno ay nagsabi kay Dustin sa pamamagitan ng kanilang espiritual na mga pandama sa isa't isa. No, thanks. Don't worry about me. I have my own plan. Sagot naman ni Dustin. Brat, wala kang pupuntahan. Sigaw ng commander mula sa mga nakahiwalay na alien space. Habang winuwagayway niya ang kanyang kamay ay biglang lumabas ang isang itim na machete at dirdiretsong tumakbo patungo kay Dustin. Pabagsakin muna natin si Dustin. At pagkatapos ay kunin ang kanyang mga banal na core. Ang mga masters ng Heaven Immortal Realm ay nag-activate din ng kanilang mga magic treasures at rune paper na nakuha nila mula sa mga divine god at ginamit ang mga ito para salakayin si Dustin ng sabay-sabay. Dahil dito, tinawag ni Dustin ang mahigit 200 Earth Dragons mula sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang mga dragon ay lumipad sa kanyang likuran upang hampasin siya. Maraming dragon sa lupa ang nagkapira-piraso sa lugar.
Gayunpaman, dahil gumawa sila mula sa enerhiya ng lupa, bumalik sila sa kanilang orihinal na anyo ng enerhiya at nawala sa kailaliman ng lupa. Si Dustin ay nagtipon ng mga bagong dragon sa lupa mula sa ibang mga lugar sa kanyang isip upang palitan ang mga nabasag sa mga piraso. Sa makatuwid, hindi mauubusan ng Earth Dragon si Dustin. At palaging mayroong mahigit 200 dragon na handang protektahan siya sa lahat ng paraan. Sa sandaling iyon, ang mga Earth Dragon na iyon ang kanyang pinakamakapangyarihang trump card. Kung wala ang tulong ng gayong mga dragon, hindi makukuha ni Dustin ang Rebirth Rune Paper at Divine Course habang nakaharap niya ang napakaraming bihasang master. Habang kinokontrol niya ang mga dragon sa lupa upang labanan ang mga humahabol sa kanya. Ginamit ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan sa buong potensyal nito. Maya-maya, nakarating na siya sa gilid ng Abyss of Darkness. Kung hindi ka natatakot sa kamatayan, lumapit ka sa akin. Lumingon si Dustin at tumawa. Pagkatapos, tumalon siya sa bangin ng hindi lumilingon. Damn it, nakatakas na siya sa Abyss of Darkness. Ang mga master na sumunod kay Dustin ay lahat ay nagulat nang huminto sila sa gilid ng Abyss of Darkness. Sa huling pagpunta nila doon, maraming malalakas na puwersa ang dumanas ng malaking pagkatalo sa kanilang pananatili sa kalaliman ng kadiliman. Nang maglaon, ang mga tao ng nasabing puwersa ay nagsimulang mag-imbestiga sa mahiwagang Abyss of Darkness at marami silang natutunan tungkol dito. Ang Abyss of Darkness ay kilala bilang ang pinakamapanganib na lugar sa Six Worlds of Reincarnation mula pa noong sinaunang panahon. May mga alingaw-ngaw na kahit ang mga banal na Diyos ay hindi nang ahas na tumuntong dito. Humph! Nagtago ka sa Abyss of Darkness. Galit na sumengot ang commander mula sa mga nakahiwalay na alien space. Dumilim ang mukha niya habang nakatingin sa papalayong figure ni Dustin. Marami rin siyang natuklasan tungkol sa Abyss of Darkness sa kanyang pananatili sa Divine Beings World. Bastos ka, sa tingin mo ba natatakot ako sa lugar na ito? Ang commander mula sa nakahiwalay na alien space ay nag-alinlangan sandali. At pagkatapos ay bumulusok muna ang ulo sa bangin kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang mga nasasakupan. Ang mga sumunod sa kanya hanggang sa ilalim ng kalaliman ay maaaring maging kapantay ng mga master sa Heaven Immortal Realm sa mga tuntunin ng kanilang lakas. Manatili ka rito, at ibabalik natin siya. Ang mga master sa Heaven Immortal Realm mula sa iba't ibang puwersa ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at ibinagsak ang kanilang mga sarili sa bangin upang hanapin si Dustin. Karamihan sa kanilang mga kasama ay nakatayo sa gilid ng bangin upang hintayin sila. Ang Abyss of Darkness ay puno ng mga panganib. Alam ng lahat na ang mahihina ay mauuwi lamang doon. Gayun din, ang karamihan sa mga medyo mahihinang nilalang mula sa nakahiwalay na mga alien space ay nanatili sa bingit ng Abyss of Darkness. Kasabay nito, sa labas ng Divine Beings World, maraming Divine Gods ang kumulo sa galit. Gusto ng bastard na iyon na itago ang 6 na Divine Core sa kanyang sarili. That's not gonna happen. Ilalayo ko sila sa kanya. Damn it, naloko tayo ng mahina. Nakakahiya. Dapat nating hayaan ang taong iyon na magbayad ng kabayaran sa kanyang buhay. Sunod-sunod na umuungal ang mga banal na Diyos. Ang brat na ito ay nakakuha talaga ng 6 na Divine Core. Hindi siya nagkukulang na sorpresahin ako. Akala ko noong una ay sapat na nakumuha na lang siya ng isa at ibigay sa akin. Pero ngayon, ang matandang nakaasul na robe malapit sa space barrier ng Fallen Immortal Cosmos ay namangha habang tuwang-tuwa. Walang pag-aalinlangan. Bumulusok si Dustin sa Abyss of Darkness. Dahil si Dustin ay bihasa sa Earth Exploring Technique. At taglay niya ang mapa. Bagaman hindi kumpleto, na nakuha niya kanina, malaki ang tsansa niyang makaligtas sa ilan sa mga tunay na kakilakilabot na lugar. Sa kailaliman hanggat siya ay sapat na maingat. Sa kabaligtaran, ang mga bagay ay naiiba sa mga immortal na langit at ang mga magsasaka mula sa nakahiwalay na mga dayuhang espasyo na sumisid sa kailaliman ng walang alam. Di nagtagal pagkatapos nilang tumalon mula sa Posimano. Nagsimula silang makatagpo ng isang mahirap na kalagayan. Tingnan mo, ang 9 na bundok doon ay naging 9 na higanteng bungo ng tao. O hindi,
Masama ang kutob ko dito. Run! May sumigaw sa matalas na tono. Ilang immortal na langit ang pumasok sa isang lupain na napapaligiran ng siyam na bundok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang siyam na bundok ay naging siyam na malalaking bungo ng tao, na nagbuga ng isang kakilakilabot na ambon ng dugo. Agad naman silang tumalikod at naghanda para tumakas. Gayunpaman, huli na ang lahat. Binuksan ng siyam na malalaking bungo ang kanilang malalaking itim na bibig. Bilang resulta, isang kakilakilabot na puwersa ng pagsipsip ang humila sa mga immortal na langit na iyon sa napakalaking mga bibig. Sa isang iglap, napalunok sila ng buo, at walang natira sa kanila sa isang kisap mata. Isa pang taksil na sitwasyon ang nangyari din sa ibang lugar. Ilang masters mula sa mga nakahiwalay na alien space ang aksidenteng nakapasok sa isang latian. Sa una, ang latian ay mukhang mainit at malungkot. Gayunpaman, bigla na lang, isang malaking kayeg ng mga itim na lamok ang lumipad palabas ng latian at agad na tinakpan ang kalangitan. Ang bawat itim na lamok ay may lakas ng isang tunay na walang kamatayan. Bukod dito, mayroong mahigit 100,000,000 lamok. Agad silang sumugod sa mga mandirigma ng walang awa. Sa periphery ng Abyss of Darkness, maririnig ang kaawa-awang mga hiyawan paminsan-minsan. Pagkalipas ng ilang sandali, 12-dosenang makapangyarihang magsasaka sa antas ng immortal na langit, kabilang ang mga mula sa nakahiwalay na mga alien space, ay napatay malapit sa gilid nito. Tanging ang mga mandirigmang iyon na may magic treasures at divine rune ang halos hindi makadaan sa mga taksil na lugar ng Abyss of Darkness. Damn it, napakadelikado ng Abyss of Darkness. Paanong madadaanan ni Dustin ang mga high-risk na sitwasyong dala ng lugar na ito? Nagngangalit ang lahat sa puot. Noon, nawala na si Dustin sa kailaliman ng bangin ng walang bakas. Mayroong isang kakilakilabot na kapangyarihan ng batas sa Abyss of Darkness, na naghihigpit sa pangunawa ng isang tao sa espiritual na kahulugan. Bilang resulta, ang mga immortal sa langit ay maaari lamang maramdaman ang sitwasyon at kapaligiran mula sa ilang milya sa paligid nila sa pinakamaraming kalaliman. Hindi na kailangang sabihin. Sila ay halos bulag at maaari lamang silang umasa sa kanilang instincts habang ginalugad nila ang kailaliman. Hindi na tayo maaaring magpatuloy sa ganito. Ang Abyss of Darkness ay puno ng panganib. Kung patuloy tayong gumagala ng walang patutunguhan, maaga o huli ay mawawalan tayo ng buhay dito. Labas muna tayo. Tapos pag-uusapan natin kung paano haharapin ang sitwasyon sa labas. May nagmungkahi. Sa wakas, ang lahat ng mga immortal sa langit ay nagsimulang umatras. Humph! Ang tao mula sa nakahiwalay na alien spacecraft. Tumigil din siya habang nakatingin sa malayo gamit ang malamig niyang mga mata. Sa daan, nakatagpo siya ng maraming panganib. Kung hindi dahil sa kanyang makapangyarihang lakas at sa magic treasure na ibinigay ni Hakat, malamang na namatay na siya o matagal nang nasugatan. Umalis na tayo dito. Kaway ng kamay. Inakay niya ang mga tauhan niya palabas. Ano ba? Hindi ka na makakapit, di ba? Umalangaw-ngaw ang boses ni Dustin. Dahil sa kanyang kadalubhasaan sa Earth Exploring Technique, at sa 200 pang Earth Dragon sa kanyang tabi, nagamit niya ang batas ng lupa para makita ang kapaligiran kahit 12-dosenang milya ang layo sa Abyss of Darkness. Sa makatuwid, malinaw na nakita ni Dustin ang mga aksyon ng kanyang mga humahabol. Sa labas ng Abyss of Darkness, nag-isip ng paraan ang mga taong naiwan kung paano haharapin ang kasalukuyang sitwasyon. Humph! Kahit nakatakas na siya, kaya pa rin natin siyang pahirapan. Kung hindi ibigay ng taong iyon ang mga banal na core, sisirain natin ang fallen immortal cosmos. Galit na sabi ng isa sa mga banal na Diyos. Ang kanyang mungkahi ay suportado ng iba pang mga tao. Bilang resulta, isa-isa, ginamit nila ang kanilang mga kakayahan sa paggalaw ng katawan upang maglakbay sa malayong magulong kawalan at tumungo sa fallen immortal cosmos. Ilang sandali pa, 12-dosenang mga divine god ang dumating sa labas ng space barrier ng fallen immortal cosmos. Ano? Gusto mo ba talagang sirain ang cosmos na ito? Nasaan ang sense of decency mo? Sigaw ng matandang naka-blue robe. Master Morphe,
Dapat mong malaman kung gaano kahalaga ang isang banal na core sa amin ng mga banal na Diyos. May 6 na divine core ang lalaking iyon. Hindi niya kayang kunin ang lahat ng ito. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Binata pa lang siya. Paano siya kukuha ng napakaraming core para sa kanyang sarili? Siya ay hindi karapat-dapat at hindi karapat-dapat na pangasiwaan ang mga ganoong bagay. Sagot ng isa sa mga banal na Diyos. Tama siya, Master Morphe. Dahil ang binatang ito na nagngangalang Dustin ay nangahas na makialam sa aming mga bagay at nagnakaw ng napakaraming banal na core. Dapat niyang malaman na nasaktan niya kami. Ang batang ito ay may death wish sa lahat ng kanyang ginagawa. Ako para sa isa ay hindi tatayo ng walang ginagawa tulad ng iba sa inyo. Sinasabi ko na parusahan natin siya. Ang isa pang nagpahayag ng kanyang opinyon. Ang lahat ay naagrabyado kay Dustin at sa kanyang mga aksyon. Humph! Ano man ang dahilan mo, hindi mo masisira ang sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Dahil nandito ako, hindi ka pinapayagang hawakan ang fallen immortal cosmos. Mumuso ang matandang nakaasul na damit. Humph! Master Morphe, bakit patuloy mong ipinagtatanggol ang Dustin na yan? Sa tingin mo ba wala kaming alam tungkol dito? Hindi kami tanga. Kasabwat mo siya, di ba? Sa katunayan, ikaw ang nagpadala sa kanya sa mundo ng divine being para agawin ang mga banal na core. Tama ba ako? Biglang sumigaw ang isang banal na Diyos sa kanyang hinala. Total sense naman ang sinabi niya. Master Morphe, ang lakas ng loob mo. Iyan ay napaka-ambisyon at hindi karapat-dapat sa iyo. Ang iba pang mga banal na Diyos ay sumigaw din. Huwag kang matakot sa kanya. Sabay nating labanan siya. Bilang karagdagan, dapat nating pilitin si Dustin na ibigay ang mga banal na core na iyon. Isang banal na Diyos ang nanguna at sumugod sa pag-atake. Humph! How dare you! Gumanti naman si Morphe habang namumula ang kanyang mukha. Master Morphe, kung nandito ang totoong katawan mo, syempre hindi kami maglalakas loob na kumilos. Gayunpaman, gumagalaw ka na gamit ang mga avatar sa loob ng napakaraming taon. Sa katunayan, hindi pa namin nakita ang iyong tunay na katawan ng napakatagal. I bet namatay na ang tunay mong katawan sa laban ng iyon ilang taon na ang nakakaraan. Halika! Sabay nating labanan siya. Sigaw ng isang banal na Diyos. Pagkaraan. 12 ng mga divine god ang nagpalakas ng kanilang lakas at naglunsad ng mga nakakatakot na pag-atake patungo sa space barrier ng fallen immortal cosmos. How dare you? Si Morphe at ang dalawa pang matatanda ay galit na galit. Tumayo silang tatlo sa harap ng space barrier ng fallen immortal cosmos at sunod-sunod na hinarang ang mga pag-atake ng mga divines. Sa sandaling iyon, malapit nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga Diyos. Ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay nagdulot ng matinding pagkulo ng Sea of Chaos. Bagamat Divine Lord silang tatlo, avatar lang silang lahat, hindi naman yun ang tunay nilang katawan. Kaya huwag kang matakot, ipaglaban natin ang mga banal na core. Singilin. Ang mga banal na Diyos ay patuloy na umaatake ng paisa-isa sa isang ligaw at mali-mali na paraan. Ang kanilang pagnanais na makuha ang mga banal na core ay naging sanhi ng kanilang pagkagulo. Bagamat si Morphe at ang iba pang dalawang elder ay lubhang makapangyarihan. Sila ay nahihigitin ng iba pang kakila-kilabot na mga Diyos na Diyos. How dare you? How dash you break the ancient peace agreement openly? Biglang may lumitaw na figure sa di kalayuan. Ito ay isang maliit na batang lalaki na tumingin sa paligid na parang 5 taong gulang. Ito ang maliit na batang lalaki na nakatagpo noon ni Dustin. Ang maliit na batang lalaki ay talagang isa sa mga avatar ni Morphe. Dumating siya sa larangan ng digmaan. Kumuha ng isang lumang gininto ang balumbon. At inihagis ito sa nagngangalit na mga Diyos. Boom! Ang balumbon ay pumutok na may nakabubulag na banal na liwanag. Nayumanig ng husto sa dagat ng chaos. 3 gintong salita ang pumailan lang sa langit mula sa lumang balumbon. May nakasulat na, Ancient Peace Agreement. Ang bawat salita ay kasing kapal ng bundok at kumikinang sa gintong liwanag. Isang kakila-kilabot na makalangit na kalooban ang nagniningning mula sa mga titik.
Ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan ay ginawa noong sinaunang panahon ng maraming makapangyarihang banal na mga Panginoon. Ang kasunduan ay nilikha mula sa orihinal na kakanyahan ng enerhiya ng langit at lupa. Noon, ito ay isang pag-aral na maaaring sugpuin ang lahat ng bagay sa universo. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng kasunduan ay tinanggihan pagkatapos ng mahabang panahon. Gayunpaman, napakalakas pa rin nito. Maaari nitong harangan ang pag-atake ng 12-dosenang mga banal na Diyos ng walang kahirap-hirap. Saglit, ang dalawang gilid ay leeg at leeg. Ano pa ang hinihintay mo? Kung gusto mo ng mga divine core, pumunta ka dito at lumaban ka sa akin. Huwag lang tumayo at manood. Napakaraming taon na ang lumipas, at nagbago ang mundo. Matagal nang hindi napapanahon ang tinatawag na Ancient Peace Agreement na ito. Ngayon, sirain natin itong moldita na kasunduan. Ang isang banal na Diyos ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga sa gitna ng matinding labanan. Tama siya, sabay tayong lumaban. Ang kaayusan ng mga mundo ay dapat na baguhin ngayon. Sa di kalayuan, maraming divine God ang biglang lumitaw at sumugod na sumama sa mabangis na labanan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang bilang ng mga banal na Diyos na sumali sa labanan ay umabot na sa mahigit 100. Ang maliit na batang lalaki, ang matandang nakaasul na damit, ang dalawang matandang banal na Panginoon, at ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan ay napilitang umatras. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang tumama ang mga daloy ng enerhiya sa space barrier ng fallen immortal cosmos. Ang buong fallen immortal cosmos ay nanginginig ng husto. Sa cosmos, hindi mabilang na mga bituin ang masiglang sumabog. Tila malapit na ang katapusan ng mundo. Ang lahat ng mga nilalang sa cosmos ay natakot nang maramdaman nila ang pagyanig ng lupa. Boom! Sa wakas, isang sulok ng space barrier ng fallen immortal cosmos ang natusok. Haha! Good job! Guys! Let's break through this cosmos and see if that bastard Dustin will surrender the divine course or not. Ang lahat ng mga banal na Diyos ay tumawa ng mapagtanto na sila ay nakakuha ng mataas na kamay. Sa loob ng dilim na Beast of Darkness, ang lahat ng makapangyarihang magsasaka na humahabol kay Dustin ay nagsimulang umatras ng isa-isa. Ang panganib ay naghihintay sa kanila sa bawat pagliko at walang sino man sa kanila ang makapag-ipon ng lakas ng loob na lumalim pa. Sa loob ng ilang sandali, tumayo si Dustin sa kanyang kinatatayuan bago siya nakahinga ng maluwag. Mapayapa bago bumasag sa katahimikan ang isang boses. Dustin! Makinig ka sa akin. Ibigay mo ang iyong mga banal na core ngayon din o masisira ang fallen immortal cosmos. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng Beast of Darkness. Out of nowhere, isang malaking screen ang lumitaw sa langit. Lumitaw sa screen ang mga kislap ng higit sa 100 banal na Diyos na umaatake sa fallen immortal cosmos. Ang marahas na enerhiya ay walang katapusang umusbong sa bawat pulgada ng space barrier ng fallen immortal cosmos. Pinuno ng lahat ng uri ng advanced na batas ng kalikasan ang space barrier sa pagitan ng iba't ibang cosmos at ginawa itong matibay. Gayunpaman, ang fallen immortal cosmos ay medyo mababa ang antas at ang kanilang space barrier ay hindi kasing lakas ng isang high-level na universe. Bukod dito, higit sa 100 banal na Diyos ang sabay-sabay na umatake gamit ang kanilang buong kapangyarihan. Kung magpapatuloy pa ito, ang space barrier ng fallen immortal cosmos ay malapit nang gumuho sa wala. Marahas na pagyanig ang bomb-alot sa kabuuan ng Divine Beings World habang ang kakilakilabot na shockwaves ng enerhiya ay ipinadala sa screen. Haha! Dustin! Nakita mo ba yon? Ang iyong fallen immortal cosmos ay malapit ng mapuksa. Malupit na tawa ang bumungad sa maraming master sa Heaven Immortal Realm sa labas ng Beast of Darkness. Bilang mga master sa Heaven Immortal Realm, sila ay dapat na mas mataas sa lahat at makapangyarihan sa lahat. Gayunpaman, nakuha ni Dustin ang pinakamataas na kamay sa lahat. Maaari lamang isipin ng isa kung gaano sila nasaktan. Ito ang kanilang pagkakataon na baguhin ang sitwasyon sa isang bagay na nagustuhan nila. Sa napakaraming banal na Diyos na nagpapakawala ng kanilang kapangyarihan. Sandali na lamang bago nawasak ang fallen immortal cosmos.
Purong galit ang bumungad sa mga mata ni Dustin habang ang kanyang mga kuko ay humuhukay ng malalalim na gouge sa kanyang mga palad. Ang pagtingin sa fallen immortal Cosmos na nahaharap sa matinding panganib ay nagpanganga ang kanyang mga ngipin. Kahit anong galit niya, walang kwenta ang galit niya. Sa isang banda, hindi niya natulungan ang fallen immortal Cosmos dahil sa mahabang distansya sa pagitan nila. Sa kabilang banda, alam ni Dustin na ang kanyang lakas ay hindi katumbas ng halaga sa pagbanggit sa lahat ng mga banal na Diyos na iyon. Boom! 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 Sa ilalim ng marahas na pag-atake ng higit sa 100 banal na Diyos. Hindi nagtagal ay gumuho ang mga piraso ng space barrier ng fallen immortal Cosmos at nagsiwalat ng malaking madilim na butas sa kalawakan. Sa kabilang dulo ng black hole na ito ay ang fallen immortal Cosmos. Haha, magiging magandang palabas ito, Dustin. Ang masasamang tawa ay sumambulat mula sa isang banal na Diyos habang itinataas niya ang malaking palakol sa kanyang kamay at nilaslas ang black hole. Ang matandang nakaasul at iba pang 4 na tao ay walang saysay na sinubukang pigilan siya. Ngunit sila ay kinubkob ng higit sa 100 banal na Diyos at ang kanilang mga pagsisikap ay walang halaga. Boom! Isang nangingibabaw na masa ng liwanag na enerhiya ang lumipad mula sa palakol at nagmamadaling pumasok sa black hole patungo sa fallen immortal Cosmos. Ang nakakabulag na enerhiya ay marahas na sumabog sa kalangitan ng fallen immortal Cosmos at ang lumiligid na enerhiya ay nawala sa lahat ng direksyon. Sa isang segundo, ang lahat sa loob ng mahigit 10 bilyong milya ng pagsabog ay naging wala. Ang mga bituin at mundo ay naging wala sa isang kisap mata. Daan-daang bilyong nilalang ang agad na napawi ng walang kahit isang patak ng dugo na naiwan. Isang suntok ang sumisira sa daan-daang mundo sa fallen immortal Cosmos. Itigil mo yan. Isang nakakatakot na dagandong ang lumabas sa lalamunan ni Dustin. Haha, Dustin. Nanonood ka siguro. Simula pa lang ito. Susunod. Unti-unti nating sisirain ang fallen immortal Cosmos sa harap ng iyong mga mata. Hanggang sa ibigay mo ang lahat ng mga banal na core sa iyong mga kamay. I enjoy mo lang ang palabas. Ang ligaw na pagtawa ay nagpayanig sa buong katawan ng Diyos. Mukhang wala na tayong choice. Kailangan nating mag-isip ng paraan para matiyak ang kaligtasan ng fallen immortal Cosmos sa ngayon. Lahat ng iba ay maaaring dumating pagkatapos. Sabi ng matandang nakablo habang nakatingin sa 2 pang matanda. Isang malaking krisis ang nakatayo sa harap mismo ng fallen immortal Cosmos. Sa ilalim ng sama-samang pag-atake ng higit sa 100 banal na Diyos. Ang matandang nakaasul, ang maliit na batang lalaki, at ang 2 iba pang matatandang lalaki ay walang pagpipilian kundi ang umatras. Wala sa kanila ang may kapangyarihang magpatuloy sa pagprotekta sa fallen immortal Cosmos. Sa katunayan, ang matandang nakaasul at ang maliit na batang lalaki ay parehong mga avatar ni Master Morphe. At sa teknikal ay parehong tao. Naiintindihan. Malungkot na tumango ang 2 matanda. Sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Mangyaring protektahan ang cosmos na ito. Nanginginig ang boses ng matanda habang sumisigaw at nakaturo sa sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Ang sinaunang kasunduang pangkapayapaan ay patuloy na nakalutang at umindayog sa loob ng magulong bagyo. Ilang sandali pa, ang lugar sa paligid ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan ay marahas na yumanig sa loob ng magulong bagyo. Ilang formula ang sunod-sunod na ginawa ng matandang nakaasul hanggang sa kumaway sa hangin ang sinaunang kasunduang pangkapayapaan na parang isang malaking watawat. Pagkatapos ng ilan pang mga formula, sa wakas ay binalot nito ang sarili sa fallen immortal Cosmos. Tara na, tumalikod ang matandang nakaasul at nawala sa susunod na sandali. Ang maliit na bata at ang 2 pang matandang lalaki ay lumabas din at nagtago sa kawalan. Baliin ang dating kasunduan. Mahigit sa 100 banal na Diyos ang naghagis ng mga pag-atake na nagtatapos sa mundo sa sinaunang kasunduan sa kapayapaan bilang isa. Ang mga maliliwanag na ron na naglalaman ng iba't ibang mga batas ng kalikasan ay bumangon mula sa sinaunang kasunduan sa kapayapaan at madaling hinaranggan ang lahat ng mga pag-atake.
Ang lahat ng natitirang enerhiya ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan ay naisaaktibo upang protektahan ang cosmos na ito. Mahihirapan tayong sirain ito anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang walang katapusang pag-atake ay umulan mula sa mga banal na Diyos sa loob ng kalahating araw bago sila napagod at walang magawang bumantong hininga sa hindi naapektuhang sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Maraming makapangyarihang mga banal na Panginoon ang nagtulungan upang gumawa ng kasunduan sa ilan sa mga pinakadakilang batas ng langit at lupa. Pagkalipas ng maraming iyan, wala nang gaanong lakas na natitira. Gayunpaman, nananatili pa rin ang mga bakas ng kamangha-manghang kapangyarihan nito. Kahit na ang pinagsamang pag-atake ng higit sa 100 banal na Diyos ay hindi nagawang sirain ito. Huwag kang mag-alala tungkol dito, Dustin. Sa proteksyon ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan, ang fallen immortal cosmos ay magiging ligtas pansamantala. Susunod, hahanap ako ng paraan upang malutas ang kasalukuyang krisis kahit papaano. Isang mensahe mula sa maliit na bata ang nakarating kay Dustin hanggang sa kalaliman ng kadiliman sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Salamat sir. Nakahinga ng maluwag si Dustin nang makita niyang ligtas ang fallen immortal cosmos. Kahit pansamantala, lakas ang pinakamahalaga. Masyado pa akong mahina. Kinagat ni Dustin ang kanyang mga ngipin at tumingin sa kanyang nakakuyom na mga kamao. Guro, natapos na naming pinuhin ang banal na diwa. Ang isang biglaang mensahe mula kay Julius sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan ay mabilis na pumutol sa kanyang pag-iisip. Matapos makuha ni Julius, ang Diyos ng bundok, at ang iba pa ang banal na diwa. Umatras sila sa pag-iisa upang tumuon sa pagpino nito. Dahil natapos na sila, maaari na silang huminto sa paglilinang at makaalis sa kanilang pag-iisa. Sa ilalim ng maingat na kontrol ng isip ni Dustin, si Julia at ang iba pa ay nai-teleport palabas. Julia, nakarating ka na sa Holy Realm. Malinaw sa araw na marinig ang natutuwang pagkabigla ni Dustin. Si Julia ay tunay na ngayon ay isang magsasaka sa Holy Realm. Dati, nasa Sky Realm lang siya. Guro, na-absorb ko ang 6 na specs ng Divine Essence sa isang pagkakataon. Muntik na akong sumabog at mamatay sa simula ngunit sa kabutihang palad ay nakaligtas ako. Nakagawa ako ng ilang mga 2/3 tagumpay habang nasa pag-iisa. Pinaghalong takot at kasiyahan ang nagbigay kulay sa mga salita ni Julie. Bakit mo gagawin iyon? Hindi mahanap ni Dustin ang mga salitang sasabihin at nakangangalang siya. Bago siya nagsimulang magtanim, sinabihan siya ni Dustin na sumipsip lamang ng isang bitik ng banal na diwa o ito ay masyadong mapanganib para sa kanya. Higit pa sa kanyang inaasahan na makatanggap siya ng 6 sa isang pagkakataon. Nga pala, Master, hindi ako sumabog o namatay dahil sa tulong ni Master Brady. Inosenteng ngumiti si Julius sa kanya imbes na ipaliwanag ang kanyang mga ginawang pagpapakamatay. Natulungan ka ba ni Brady? Napuno ng sorpresa si Dustin sa hindi inaasahang balita. Si Brady ang espiritong tagapag-alaga ng Slave Tower noong nakaraan. Tinulungan niya si Dustin mula sa maraming malagkit na sitwasyon noon. Gayunpaman, habang si Dustin ay naging mas malakas, si Brady ay naiwan sa huli at wala ng tulong na maya-alok. Sa makatuwid, si Brady ay abala sa paglilinang sa Slave Tower at bihirang magpakita. Kung gugustuhin niya, matagal na niyang iniwan ang Slave Tower at namuhay ng nakapag-iisa. Gayunpaman, nais niyang makasama si Dustin sa lahat ng oras at sa halip ay nanatili sa Slave Tower. Brady, anong nangyari? Curious na lumingon sa kanya si Dustin. Haha, pinipino ng babaeng ito ang Divine Essence sa Slave Tower. Kaya kung kontrolin ang lahat sa tore kaya ginamit ko ang enerhiya ng Slave Tower para tulungan siyang sugpuin ang Divine Essence. Besides, sobrang talented din niya. Iyon ang dahilan kung bakit ligtas niyang napino ang lahat ng banal na diwa na iyon. Buong pagmamalaking sagot ni Brady at sinimangutan si Julie.